The Boss Husband. Credit to the author. 1551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Mga bisita sa The Meng Residence. Kinagat ni Teresa ang kanyang labi at tinitigan ang kalahating patay na si JC. Nawala ang sakit sa kanyang mga mata habang nagpupumilit siyang magdesisyon. Sa kabilang banda, nakakunot ang noo ni Icarus at Absolute Sword Daoist. Hindi nila inaasahan na ang mga bagay ay uunlad sa ganoong paraan. Kahit na si JC ay masyadong insolent at ang order mula sa Sky Island ay lampas na sa itaas, naisip pa rin nila na si Justin ay masyadong matapang. Talagang pinaplano niyang labanan ang 5 kaaway, ang 3 pangunahing nakatagong angkan, ang nakatagong puwersa ng angkan ng Meng, at si Hongmeng, ng mag-isa. Iyon ay magiging higit sa 10,000 mga magsasaka, hindi katulad ng mga sundalo sa mundo. Siya ba ay mayabang, baliw, o baliw? Hindi ito moari ni Icarus. Pakiramdam niya ay lumaki ng husto ang binata na minsang inakala niyang immature. Para sa Absolute Sword Daoist, siya ay nag-aalala na si Justin ay papatayin siya sa matinding galit. Kung gagawin niya, hindi ako makakalaban, tumakas pa. Lumipas ang mahabang panahon, ngunit hindi kumibo si Teresa. Nang makita iyon, napakunot ang noo ni Justin at sinabing, "Lil Teresa, kung ayaw mong madumihan ang iyong kamay, maaari ko lang siyang pira-piraso." Halos himatayan si JC sa takot nang marinig niya iyon. Ayos lang. Biglang tumangala si Teresa at ninisyan. Hayaan mo na lang siya. Ang pagpatay sa kanya para ipaghiganti ang mga magulang ko ay napakadaling paraan para sa kanya. Dahil hindi na makakalap ng True Chi ang kanyang Dantian at Meridian, magiging walang kwenta siyang tao, mas masahol pa sa pulubi sa mundo. Sa halip na patayin siya, hayaan siyang magdusa sa mundo. Matitikman niya kung ano ang pakiramdam ng mahulog siya mula sa langit. Magandang ideya iyon. Napangiti si Justin. Pagkatapos ay humarap siya kay Icarus at Absolute Sword Daoist. Bumalik kayong dalawa. Ihatid ang aking mensahe sa mga matatanda ng Hongmeng. Kung gusto nila ang aking artifact at mga espiritual na table task, halika at agawin sila sa akin, tulad ng ginawa ng mga baliw na aso sa mga nakatagong angkan. Pagdating sa mga magsasaka ng ating antas, hindi na kailangang paglaruan ang mga alituntunin ng makamundong mundo. Ang paggawa nito ay magtatagal. At ang pinakamalakas na mamumuno sa kanila ay tatagal lamang. Pagkasabi noon, hinawakan niya si JC at naglakad palabas ng likod bahay. Justin. Hinarang ni Icarus ang kanyang daan sa isang iglap. Talaga bang nagpaplano ka na makipagdigma laban kay Hongmeng? Hindi ito laro. Magugulo ang makamundong mundo at ang ilusyonaryong dimensyon. Siya ay tunog ng labis na pag-aalala. Ako ay lubos na mahilig sa iyo dahil wala kang pagmamataas at wala kang malisya sa akin. Kung hindi ka pumunta ngayon, napatay ko ang 3 tao. Ngumiti si Justin. Kaya ako nagpapasalamat sa iyong pag-aalala. Ngunit, mangyaring lumayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Icarus. Hinihila mo ba ang paa ko? Ang pagsasabi na gusto mo ako sa harap ng Absolute Sword Daoist. Baka matarget ako pagbalik namin sa Hongmeng. Gayunpaman, alam niyang hindi niya mapipigilan si Justin kahit na gusto niya. Umalis na walang pagpipilian, sinulyapan niya si JC at sinalubong ang nagsusumamong tingin ng huli bago tumabi. Pagkatapos maglakad palabas ng likod bahay, inutusan ni Justin ang mga gwardya na ihagi si JC sa pinakamataong komersyal na lugar at ipatikim sa kanya ang kalupitan ng lipunan. Dahil ayaw ni Hongmeng ng walang kwentang nilalang, hindi siya ibabalik ni Icarus at Absolute Sword Daoist. Walang pagtutol si Teresa sa desisyon ni Justin. Kung tutuusin, bilang isang babaeng nasa edad 40, mas mature siya kaysa sa mga dalaga. Sa pagbagsak ni JC, hindi nagtagal ay pinakawalan niya ang sama ng loob at hindi na nag-isip sa traumatikong nakaraan. Nang makaalis na sina Icarus at Absolute Sword Daoist, pumunta si Justin sa courtyard at natagpuan ang kanyang lolo na nagtatrabaho sa hardin. Naayos na ba ang lahat?
Tanong ni Gavin habang tinitingnan ang bahagyang lantang mga halaman na may problemadong ekspresyon. Tumango si Justin at ikinwento ang buong pangyayari. Hey, malaking kaguluhan iyon. Ngumiti si Gavin at hindi na nagsalita pa. Walang kabuluhan, sumimangot si Justin at nagtanong, matanda, iyon lang ba ang sasabihin mo? Pinag-isipan ito ni Gavin. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Nako, iniisip ko kung ano na ang nangyayari kamakailan. Nasira ang aking mga kamatis at zucchini dahil sa mababang temperatura. Ang masamang panahon na ito. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kakaibang sitwasyon sa buong buhay ko. Hinawakan ang kanyang noo, naisip ni Justin na ang kanyang lolo ay gumagaling sa pagpapanggap, kaya dumiretso siya sa punto. Oy, kapag natanggap na ni Hongmeng ang aking mensahe, sa tingin ko ay hindi na ako makakapag-stay sa Zenica. Gusto mo bang sumama sa akin sa ibang bansa? Wala akong pakialam kung gusto mong magsama ng ibang tao. Lumingon si Gavin at nakangiting tumingin sa kanya. Overseas. Bakit? Hindi ba obvious? Ayokong takutin nila akong ginagamit ka. Iniligtas ko ang aking sarili sa lahat ng mga bagay tungkol sa mga nakatagong angkan, si Hongmeng, at ang angkan ng Meng. Iyan ay isang away sa pagitan mo at nila. Hindi nila idineklara ang angkan ng Gibson bilang kanilang kaaway at hindi nila tayo inatake, sagot ni Gavin. Iyan ang nakaraan. Sino ang nakakaalam kung sila ay magiging desperado, seryosong sabi ni Justin. Umiling si Gavin at mahinahong sinabi, kahit na, hindi ako pupunta kahit saan. Mananatili ako dito. Bakit mo gagawin iyon? Hindi ito ang oras para gumanap ka bilang bayani. Naguguluhan si Justin. Ako pa rin ang patriarka ng angkan ng Gibson hanggang sa araw na ibigay ko ang angkan sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng iyong lolo sa tuhod ang tirahan na ito, at ang libu-libong buhay sa aming angkan. Kung ako ay tumakas, ano ang iisipin nila sa akin? Kung mas delikado ang sitwasyon, mas dapat akong manatili dito. Hindi ko sila mapapabayaan. Kung tutuusin, hindi mahalaga ang iyong kaligtasan, hindi mahalaga ang iyong kaligtasan. Isang tagapagmana. Matagal ko na itong napagkasundoan. Pagkasabi noon, ipinagpatuloy ni Gavin ang pag-aalaga sa kanyang hardin. Gusto siyang kagalitin ni Justin dahil sa pagiging matigas ang ulo, ngunit sa parehong oras, naramdaman niya na hindi gagawa ng ganoong desisyon si Gavin maliban kung siya ay 100% tiwala. Hanggang noon, si Hongmeng at ang mga nakatagong angkan ay walang ginawa sa Gibson clan, tanging sa kanya at sa kanyang mga babae. Kaya, naniniwala si Justin na dapat mayroong higit pa sa nakikita ng mata. Dahil mapilit si Gavin, hindi na siya hinikayat ni Justin. Matapos hanapin si Teresa, naghanda siyang ibalik siya sa Mediterranean Sea. Gayunpaman, namiss ng babae si Didi at nais na makipagkitang muli sa kanya, kaya hiniling niyang bumalik sa tirahan ng Dawson. Natural, walang pagtutol si Justin. Maaaring bumalik si Teresa sa isla sa pamamagitan ng pribadong jet kahit kailan niya gusto. Laking gulat niya nang ihanda niya ang kanyang sarili sa pag-alis ay tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Hanya. Guru, isang kakaibang grupo ng mga tao ang dumating upang magtanong tungkol sa iyong kinaroroonan. Hongmeng Residence. Ngumisi si Justin. Pumunta sila tulad ng inaasahan. Kahit na ito ay mas huli kaysa sa oras na inaasahan ko, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa dumating sila bago ako pumunta sa ilusyonaryong dimensyon. Nang malaman na ang puwersa sa likod ng angkan ng Meng ay maaaring isang organisasyong tinatawag na Honghuang Sect, naging excited siyang makilala sila. Bago umalis patungo sa tirahan ni Meng sa Hansong, binati niya si Teresa ng paalam. Sa sandaling iyon, nakatayo si Hanya sa gitna ng bulwagan na matatagpuan sa likod ng tirahan ni Meng. Ito ay isang lugar na ginamit upang tumanggap ng mga bisita. Nakatayo sa harapan niya ang ilang miyembro ng klan ng Meng na hindi pa niya nakikilala. Pinalitan ni Hanya ang mga pangunahing miyembro ng angkan ng Meng ng Junans ng Yamato Sect. Bukod dito, pamilyar din siya sa karakter ni Marie Chris, kaya't inilagay niya ang karaniwang nerbiyos na mukha ng huli, hindi nangangahas na umupo. Gamit ang blinding leaf, nag-hover sa hangin si Justin. Hindi maramdaman ng mga matatanda ang kanyang presensya, ngunit masasabi niya kung gaano karaming tao ang nasa loob ng bulwagan.
May kabuuang 7 matanda at kabataan, 2 babae, at 5 lalaki, lahat ay nakasuot ng itim na damit. Ang may pinakamataas na cultivation ay nasa unang yugto ng Raw Water, na ang dalawa ay nasa gitnang yugto ng Ming Water, 2 sa yugto ng Ye Fire, at ang huling 2 sa yugto ng Koi Water. Ikaw ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Meng sa makamundong mundo, Mary Chris. Isang matandang lalaki ang nagsalita. Ang kanyang buhok at balbas ay puti, at nakasuot siya ng jade hairband sa kanyang noo. Siya ang may pinakamataas na paglilinang sa 7 tao. Tumango si Hanya at nahihiyang sumagot, "Oo, kamakailan lang ay pinilit akong manguna, kaya hindi ako sigurado kung paano ko kayo haharapin. Ayos lang dahil kahit ang lolo mo, si Meng Kaiyuan, ay hindi kami makikilala." Matahimik ang mukha ng matanda. "Kumusta, ang pangalan ko ay Denver. Ako ay isang miyembro ng pangunahing sangay. Sina Elder Lennon at Luigi, pati na rin ang 4 na magsasaka, ay sumama sa akin. Pumunta kami upang makita kung ano ang nangyayari dahil wala kaming narinig na anumang bagay tungkol sa paghatol sa magnanakaw na nagnakaw ng aming kayamanan. Ang katotohanan na ang pinuno ng angkan ay nagbago ng higit pa sa inaasahan." 1552. Sa kanyang puso, hindi alam ni Hanya kung ano ang gagawin o kung ano ang isasagot. Nag-iisip lang siya ng paraan para ipagpaliban ang oras pagkatapos ng lihim na pagpapadala ng mensahe kay Justin. Nagring ang telepono ni Hanya nang may sasabihin sana siya, at nang kunin niya ito, nakita niyang nagpadala si Justin ng English text message. Humanap ng paraan para makakuha ng karagdagang impormasyon at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kasaysayan ng pamilya Meng. Gumamit si Justin ng Ingles dahil nag-aalala siya na makikita ng mga taong ito ang mga salita sa itaas gamit ang kanilang matatalas na mata. Kahit na nakita nila ito, ang mga nakatagong lumang antik na ito ay hindi dapat maunawaan. Alam ni Hanya na dumating na si Justin, at siya ay naninindigan. Humingi siya ng paumanhin kay Denver at sa iba pa, na nagsasabing, "Nakikita ko, Elder, patawarin mo sana ako." Gusto rin ni Mary Chris na ipaalam sa pamilya sa lalong madaling panahon, ngunit nakakahiya na biglang namatay si Lolo, ang guardian elder, at ang iba pa, at hindi alam ni Mary Chris kung paano makipag-ugnayan sa clan, kaya sumagot ang matanda sa pagsasabing, "Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Alam naming lahat kung gaano kahirap ito para sa iyo. Napangalagaan mong mabuti ang pamilya Meng sa napakaikling panahon. Kung maayos ang lahat, matutuwa ang patriarch." Nagpapasalamat na tumango si Hanya, "Elder, patawarin mo sana si Mary Chris sa kanyang biglaang pagbigkas. Maaari mo bang sabihin kay Mary Chris ang tunay na kasaysayan ng aking pamilya Meng? Upang si Mary Chris ay magkaroon ng mas malinaw na landas upang magawa ang kanyang makakaya para sa angkan sa hinaharap. Dahil ikaw ang naging tanging opsyon para sa pagiging patriarch ng pamilya, natural kang kwalipikadong malaman ang tunay na pinagmulan ng aking pamilyang Meng." Bumantong hininga si Denver at sinabing, "Sa una, ang pinuno ng pamilya Meng ng magkakasunod na sekular na mga pamilya ay hindi nangangailangan ng malaking kaalaman. Ang iyong lolo, si Meng Kaiyuan, ay kakaunti lamang ang alam tungkol dito. Gayunpaman, nagbabago ang sitwasyon, at mahirap hulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Naniniwala ang pamilya na ang sekular na pamilyang Meng ay dapat magkaroon ng higit na akses sa impormasyon. Sa pagkakataong ito, ipaalam sa akin ang lahat." Si Justin, na nakikinig sa hangin, ay masaya. Ito ay maginhawa para sa kanya upang makakuha ng impormasyon. Ang hindi inaasahan ni Justin ay nang marinig niya ang pag-uusap ni Denver tungkol sa kasaysayan ng pamilya Meng, nagulat din si Justin. Ang kanilang kasaysayan ay dapat na masubaybayan pabalik sa higit sa 50,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, matagal bago dumating ang mga Diyos sa lupa mula sa Mars. Pagkatapos ng sinaunang immortal na panahon daan-daang o libu-libong taon na ang nakalilipas, ang sibilisasyon ng daigdig ay umabot sa isang bagong tugatog. Bagamat hindi ito tulad noong nakaraan na maraming supermaster ng York-Ching Heavenly Lightning Tribulation at mas mataas, ang mga masters ng Nine Heavenly Lightning Tribulation ay nasa karamihan din. Kasama ang mga sinaunang hayop at banal na hayop, nawala sila kasama ang mga sinaunang immortal, na nag-iwan hindi lamang sa mga tao kundi sa iba pang mga lahi sa medyo mababang antas na may sapat na puwang para sa pag-unlad.
Isaalang-alang ang angka ng demonyo. Ang iba't ibang mga angka ng demonyo ay maihahalin tulad sa mga bituin sa langit. Iilan lamang ang mga demonyong magsasaka na nakakuha ng espiritual na karunungan. Gayunpaman, dahil ang kakayahang reproduktibo ng angka ng demonyo ay higit na nakahihigit sa kakayahan ng mga tao, ang kabuuang bilang ng mga nagsasaka ng demonyo ay mas malaki kaysa sa mga tao. Kabilang sa kanila, ang Quincy Fox Clan, at ang Dragon Clan ay ang dalawang pinakamalakas na angkan ng demonyo. Ang Fox Clan ay superior sa mga tuntunin ng karunungan at magic tricks habang ang Dragon Clan ay superior para sa kanilang inborn super combat prowess at ang kanilang katawan ng isang King Kong. Siyempre, ang mga tao ay hindi masyadong malayo, na minana ang mga immortal na ipinasa ng mantle, maraming cultivator ang nagkaroon ng Tai Ching, Shang Ching, at kahit na Your Ching level cultivation. Karaniwan para sa ilang mga supermaster na humawak ng 2 o 3 immortal na artifact. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay hindi nasiyahan kay Your Ching lamang, naniniwala sila na ang dahilan kung bakit nawala ang mga immortal ay nakapasok sila sa mas mataas na antas, iyon ay, ang maalamat na immortal na mundo. Kaya lang nagkaroon sila ng mga pagkakamali sa kanilang sibilisasyon dahil sa kanilang mahabang kasaysayan, at hindi na sila nakahanap muli ng mga bagong paraan ng promosyon. Sa pamamagitan ng paglilinang ng nagsasaka ng demonyo, natuklasan ng mga magsasaka na gustong magbukas sa gitna ng mga tao na ang magsasaka ng demonyo ay walang pakialam sa tinatawag na mga demonyo, ni hindi sila nagmamalasakit sa dyablo, kung gaano katakataka. Dahil dito, ang pakikipag-usap sa angka ng demonyo ay nagpahayag ng isang bagong paraan ng paglilinang. Habang nililinang ang sarili, nililinang ang mga panloob na demonyo, sa halip na iwanan at sugpuin ang mga panloob na demonyo. Sa huli, isinilang ang linya ng paglilinang ng dyablo. Ang mga magsasaka na nag-aakalang sila ay mga orthodox na tao, ay nanunuya sa mga devil cultivator noong una, ngunit unti-unti, natuklasan nila ang kabigatan ng problema. Una, ang kapangyarihang panlaban ng mga devil cultivator ay karaniwang mas malaki kaysa sa mga orthodox cultivator ng parehong antas, dahil ang katawan na sinapian ng demonyo ay katumbas ng pagdedouble sa labanan. Mas makapangyarihan pa ito dahil sa instinct na lumaban. Pangalawa, ang pagsasanay ng mahika ay hindi garantisadong walang panganib. Ang ilang mga cultivator ay may napakataas na paglilinang, ngunit may problema sa panloob na paglilinang ng demonyo. Ang mga tao ay labis na nasaktan ng walang awa ng mga halimaw. Sa wakas, ito rin ang pinakanababahala ng mga tao. Ang Devil Cultivator ay napakalapit sa Demon Cultivator dahil nagmula ito sa pakikipag-usap sa Demon Cultivator. Kung ang mga taong ito ay na-assimilated ng Demon Cultivator at tumalikod sa kanila, ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa orthodox na mundo ng cultivation at maging sanhi ng pagbaba ng populasyon ng tao. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pag-aalala ay hindi kalabisan, at maraming mga masters ng mga Demon Cultivator ang nag-isip. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga tao sa mga Devil Cultivator at pagbaluktot sa relasyon sa pagitan ng mga Orthodox Cultivator at ng Demon Clan, maaari nilang hatiin ang mga tao at kalaunan ay madaig sila. Ito ay hindi mabuti o masama. Ang mga tao at mga demonyo, kung tuwirang sabihin, ay dalawang uri. Nais ng mga tao na pumatay ng mga demonyo upang isakripisyo at pinuhin ang mga magic na armas at mga gamot, habang ang mga demonyo ay gustong kumain ng mga tao at sumipsip ng kakanyahan, o kahit simpleng punan ang kanilang mga tiyan. Ang natural na pagpili ay ang pinaka-primitive na prinsipyo, ngunit ang dalawang partido ay hindi lamang pakikipaglaban para sa tapang kundi pati na rin ang talino. Nagsimulang mag-alab ang apoy ng digmaan ng hindi nalalaman. Ang mga Orthodox Human Cultivator at ang mga Demon Cultivator at ang mga demonyong angka na hindi pa tunay na nabuo ay masasabing wasak na. Ang digmaang ito ay nakipaglaban sa halos 100 taon bago ito tuluyang hamupa. Ang mga Orthodox Human Cultivator sa huli ay nanag, sa kabila ng pakikibaka. Ngunit, sa huli, natuklasan nila ang 10,000 Demon Realm na iniwan ng mga sinaunang immortal daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Walang nakakaalam kung sino ang unang nakahanap nito. Ang mga Human Cultivator ay hindi natalo pagkatapos ng paglitaw ng Demon Lock Tower, na konektado sa 10,000 Demon Realm, at isa-isang nagpadala ng mga masters ng Demon Cultivator sa 10,000 Demon Realm.
Ang pinakamasamang nagkasala ay ang mga nagsasaka ng demonyo. Ang kanilang mga ninuno ay nasakop dahil hindi nila nagawang labanan ang mga sinaunang immortal noong panahong iyon. Hindi sila natalo sa mga tao mula sa parehong panahon, ngunit sa mga sinaunang immortal daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Siyempre, lahat ng demon cultivator ay hindi pwedeng higop ng sabay-sabay. Nalanta ang mga magsasaka ng demonyo pagkatapos umalis ang ilang malalakas na tao, at lahat sila ay isang grupo ng mahihinang tao. Naniniwala ang ilang orthodox cultivator na hindi kailangang patayin silang lahat. Ang mga inapo ng mga demon cultivator at devil cultivator na ito ay inilagay sa isang lugar na tinatawag na Great Desolate Realm, na matatagpuan sa Tianshan Mountains ngayon. Ito ay katulad ng Hunchmang's Illusion Realm, na iniwan ng mga sinaunang immortal, ngunit ito ay medyo mas maliit, tungkol sa isang katlo ng Illusion Realm, ngunit ito ay sapat para sa mga taong ito upang mabuhay. Unti-unti, ang mga demon cultivator at devil cultivator ay nawala din sa yugto ng kasaysayan. Gayunpaman, nagbabago ang mga panahon. Ang mga orthodox na magsasaka ng sangkatauhan, pagkatapos na baliwalain ang mga inapo ng mga demonyo at demonyong ito, ay dahan-daang nagsimulang matuyo ang kanilang mga talento, ang matanda ay namatay sa katandaan, at ang ilan ay namatay sa labanan. Unti-unting nakabawi ang sigla ng mga demon cultivator at devil cultivator. Ang Great Desolate Gate ay itinatag, at ang loob ay nahahati sa Demon Gate at Devil Gate. Ang Dragon Clan ng Demon Gate ay ganap na nawala, kaya ang host ay ang Quincy Demon Fox lineage, at ang Devil Gate ay pinamumunuan ng Pamilya Meng, dahil lang sa Pamilya Meng ang pinakamakapangyarihan, at ang mga ninuno ay gumawa ng maraming kamangha-manghang mga super demon. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng 10,000 taon, ang Great Desolate Gate ay hindi sapat upang talunin ang mga orthodox na mga cultivator ng tao. Una, hindi sapat ang malakas na dugo ng angkan ng demonyo, at kulang ang angkan ng dragon. Pangalawa, mahirap para sa mga nanatili ang pamamaraan ng paglilinang ng demonyo, at ang kapaligiran ay hindi maihahambing sa 50,000 taon na ang nakalilipas. Bilang resulta, walang maraming miyembro ng demon sect na maaaring maglinang ng mga panloob na demonyo. Magkagayunman, maginhawa pa rin para sa kanila na kumilos sa mundo bilang mga taong demonyong magsasaka. Sa labanan ng mga Diyos 20,000 taon na ang nakalilipas, ang Great Desolate Gate na hindi nakilahok ay nakahanap ng pagkakataon. Nalaman nila na ang mga orthodox cultivator, iyon ay, ang huling Hongmeng, ay lubhang nabawasan ang kanilang lakas, at hindi na nila kailangang matakot lalo na. Kaya't napagpasyahan na ang pamilyang Ming ang pinuno ng mga demonic cultivator, at nagsimulang magpatakbo ng mga puwersa sa secular na mundo upang maghatid ng ilang mga supply sa Hongwanchman, tulad ng dati na hinahayaan ni Hongming ang pamilya Doson na maghatid ng mga supply. Noong una ay natuklasan ni Hongming na may paggalaw sa Great Desolate Gate, at mayroon talagang hindi magandang relasyon, ngunit nang maglaon ay nalaman nilang wala silang pinagkaiba, kahit na mas malakas si Hongming, wala silang madugong awayan sa isa't isa. Sa huli, hindi gaanong pinansin ni Hongming ang pamilya Ming na itinatag sa secular na mundo ng Great Desolate Gate, at tahimik din silang nagtiis, nakikipagtulungan sa mga pinuno ng mga nakaraang dinastiya ng Zenica, at walang overstepping. Dahil ang dalawa ay umiral sa loob ng libu-libong taon na halos walang intersection, karamihan sa mga tao sa Illusion Realm ay hindi alam ang pagkakaroon ng Great Desolate Gate, ang Demon Cultivator, at ang Devil Cultivator. 1553. Nang marinig ang seryeng ito ng mga makasaysayang katotohanan, hindi napigilan ni Justin na matigilan. Sa ilusyon, minsang ipinaalam ni Zemo sa kanyang sarili na ang 10,000 Demon Realm ay mas matanda kaysa kay Hongmeng, na tama, ngunit sa mga tuntunin ng panahon, ang demonyong nagsasaka ay pumasok sa panahon ng mga sinaunang immortal, ngunit ang Diablo Cultivator ay pumasok 50,000 taon na ang nakakaraan. Masyadong mahaba ang kasaysayan ng mga magsasaka ng tao. Marahil ay napakaraming maalikabok na kasaysayan sa pagitan, at hindi na makikita ang katotohanan. Gayunpaman, pagkatapos ng halos pag-unawa dito, napabuntong hininga pa rin si Justin na kumpara sa mga sinaunang magsasaka na tulad ng mga matingkad na bituin, siya ay napakaliit. Ngunit pagkatapos ay muli, sa pag-iisip tungkol dito sa ganitong paraan, ang Great Desolate Gate ay tila hindi naman isang kaaway.
Ito ay dahil, sa 10,000 Demon Realm, natanggap ni Justin ang malaking pabor ni na Harlot, Thaddeus, at Desmond, ang Devil Emperor, ay mabuting magkaibigan. Logically speaking, maganda ang pakikitungo niya sa mga nakatatanda at maging sa mga ninuno ng mga taong iyon sa Great Desolate Gate. Masyadong masama kung paboran ni Harlot at patayin ang kanyang angkan. Natigilan din si Hanya nang marinig niya ito, ngunit sa kabutihang palad, alam ni Denver na magugulat siya, kaya wala siyang pakialam kapag bumalik ito sa kanyang katinoan. Salamat. Salamat kuya sa pagsabi sa akin. Natatakot si Mary Chris. Lumunok si Hanya. Na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, walang pakialam na ikinaway ni Denver ang kanyang kamay, kaya, habang ang sekular na pamilyang Meng ay nakapinsala sa maraming tao sa oras na ito, hindi ito isang malaking isyo para sa aming pamilya Meng. Ang aming mga Devil Cultivator ay hindi ang mga Hongmeng Cultivator na nagsasabing sila ay orthodox ngunit interesado lamang sa katanyagan. Hindi sila mapapatawad. Ang pinakamahalagang bagay sa aking espiritual na bilya ngayon ay pinangalan ng Justin. Ang kanataglay niya. Si Hanya ay napakatalino, at nagtanong, Elder, ano ang silbi ng espiritual na kayamanan ng angkan? Magkakaroon ba ng anumang masamang kahihinatnin kung ito ay aalisin? Sandaling huminto si Denver bago sumagot, okay lang na sabihin sa iyo na ang mga tao sa ating Great Desolate Gate ay alam lamang na ang espiritual na kayamanan na ito ay nauugnay sa muling pagkabuhay ng ating angkan pati na rin ang kaligtasan ng gate. Ngunit, hindi sinabi sa atin ng mga ninuno kung para saan ito, at wala tayong ideya kung ano ang tunay na pangalan ng espiritual na kayamanan na ito. Ha! Hindi lamang nagulat si Hanya, si Justin, na nakarinig nito sa hangin, ay natulala. Kahit ang pamilya Meng ay hindi alam kung ano ang silbi ng bagay na iyon. Malinaw, iyon ang kaso dahil kahit siya ay hindi matukoy kung ano ang itim na bagay na ito sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Nagpatuloy si Denver, ngunit isang bagay ang tiyak, ang espiritual na kayamanan na iyon ay ang kayamanang iniwan ng isang likas na tagapagsaka ng Diablo mula sa ating mga ninuno. Ang dahilan kung bakit ito inilagay sa sekular na pamilya Meng ay ang espiritual na kayamanan na ito ay makapagpapala sa pag-unlad ng pamilyang Meng. Walang nangyaring malaking bagay sa loob ng libu-libong taon mula noon at pinuprotektahan ko ang pamilyang Meng na magiging isang vilya ni Gibson doon. Naglakas loob na nakawin ang kayamanan ng aming pamilya, napakasama. Maraming tao sa pamilya Meng ang nagtatampo, malinaw naman, para sa kanila, ang kayamanang ito ay may ibang kahulugan. Ang ipinarating ng mga ninuno ay ang espiritual na kayamanan na ito ang susi sa muling pagkabuhay. Bagamat hindi pa ito tunay na nabuhay muli sa loob ng 10,000 taon, ito ay walang alinlangan na espiritual na kabuhayan. Ang hindi maipaliwanag na kayamanan na ito ay nagbigay sa pamilya Meng ng isang kislap ng pag-asa sa kanilang pinakamadilim na edad na may pambihirang kahulugan. Natahimik si Hanya, hindi alam kung paano sasagot dahil hindi siya binigyan ni Justin ng anumang mga tagubilin. Dapat ba akong magpatuloy sa paggawa ng isang bagay, o ipakita ang aking mga kamay? Sa sandaling ito, isang tinig ang nagmula sa himpapawid patungo sa likurang bulwagan. Huwag ka nang maghanap, nandito lang ako. Dahan daw ang bumagsak si Justin mula sa langit, nilampasan ang front hall, at nagpakita sa harap ng lahat. Tinanong ni Hanya si Justin kung ano ang gagawin, sinenyasan ni Justin na hayaan siyang magpatuloy sa paglalaro bilang Mary Chris, ang huli ay agad na sumigaw sa pagkagulat, Justin. Si Denver at ang iba pa ay biglang tumayo isa-isa, na para bang may kaharap silang malaking kalaban. Hindi man lang nila napansin na may nag-eavesdrop. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang lakas ni Justin ay higit na lumampas sa lakas ni Denver sa unang yugto ng Weak Waters? Mary Chris, siya ba si Justin? Hindi makapaniwala si Denver, bagamat pinaalis siya ng pamilya, ibig sabihin ay hindi madaling harapin ang kalaban, ngunit paano magiging katawa-tawa ang gayong batang magsasaka? Tumango si Hanya at sinabing, mag-ingat ka kuya, napakalakas niya. Justin, dahil maaga kang dumating, malamang narinig mo ang aming mga salita. Narinig ko ito, sayang, kaya hindi mo alam kung ano ang madilim na bagay na iyon, nanghihinayang sabi ni Justin. Sa ganitong sitwasyon, magiging bukas palad ako para bigyan ka ng payo.
Ayon kay Denver, ang espiritual na kayamanan na ito ay nauugnay sa dignidad at espiritual na pamana ng aking pamilyang Meng. Bagamat hindi ko alam kung para saan ito ay talagang mahalaga. Maaari mong hawakan ito sa iyong mga kamay, ngunit wala itong kahulugan. Kung ibabalik mo ang espiritual na kayamanan, patatawarin ka ng aking pamilyang Meng sa iyong ginawa sa amin, at hindi ko hihilingin na patayin ka ng mga miyembro ng pamilya ni Meng. Hindi napigilan ni Justin na tumawa at napabulalas, may tumawag sa akin na masamang magnanakaw, ilang sandali lang ang nakalipas, at ngayon ay sinusubukan mong i-sugarcoat ang mga bagay-bagay. Sa katunayan, dapat mong malaman sa iyong puso na kung kikilos ako, walang sinuman sa inyo ang gustong bumalik na buhay, kaya naman napakabait mo. Si Denver at ang iba pa ay medyo pangit, sa katunayan, sila ay napaka-clueless, wala silang contact sa illusion realm, at hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Justin doon. Ang isa pang babaeng nakatatanda, si Luigi, ay matamis na ngumiti sa gilid, "Young Master Gibson, ikaw ay isang napakatalino na magsasaka na may mataas na antas ng paglilinang. Dapat tayong maging bukas ang isipan at huwag masyadong seryosohin ang ating sarili." Marahil ay may nabanggit si Elder Denver na mali ngayon, ngunit bilang isang direktang inapo ng pamilyang Meng, hawak ko ang pamilya Meng na si Lingbao, kung tutuusin ay tinanggap mo ang kayamanan ni Yang. Isang draw. Well, mas magaling magsalita ang mga babae. Actually, kung gusto kitang patayin, hindi ko na kailangan pang pumasok at makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon. Tumawa si Justin. Ayaw niyang gawin ito, nakahinga ng maluwag si Denver, kung gayon. Gibson. Ano ang plano ni Young Master Gibson? Naglakad ng ilang hakbang si Justin, nag-isip tungkol dito, at nagsabi, sa orihinal, plano kong ituring ang Great Desolate Gate bilang isang kaaway, ngunit pagkatapos kong pakinggan ang iyong pinagmulan ngayon, nagbago ang isip ko. May ilang mas mahalagang impormasyon na kailangan kong sabihin sa iyong mga pinuno, kaya gusto kong dalhin mo ako upang makita ang pinuno ng Great Desolate Gate. Ulo. Medyo hindi mapalagay si Denver, mayroon tayong demonyong Sect Master at Devil Sect Master, at ang Demon Sect Master ay ang clan chief ng Quincy, habang ang Devil Sect Master ay ang clan chief ng ating Meng family. Walang ulo. Bumantong hininga si Justin at inikot ang kanyang mga mata, kung gayon, pupuntahan ko ang iyong Sect Master. Ito. Tumingin si Denver. Lumilitaw na ang sitwasyon ay ibang-iba sa inaasahan nila, at ilang sandali silang nalilito sa kung ano ang gagawin. Ngumisi si Justin, dapat ay masasabi mo na hindi ako nagkikimkim ng anumang mamamatay tao na intensyon sa iyo at hindi ko kayo tinuturing na mga kaaway. Kung kailangan mong maging mangmang at gawin akong balisa, hindi ako magtitiis. Si Denver at ilang mga tao ay pawis na pawis sa kanilang likuran, at ang dalawang matanda, sina Luigi at Lennon ay tahimik, na halatang ayaw yumako ng anumang responsibilidad. Sa huli, nagngangalit si Denver at naramdaman na nakataya pa rin ang kanyang buhay, kaya sinabi niya, "Okay, dahil ganoon nga ang kaso, dalhin natin si Young Master Gibson sa Tianshan Great Desolate Gate." Masayang ngumiti si Justin at humakbang pasulong upang hawakan ang matanda sa balikat, "Tama ba iyan? Mas mabuting magsalita ng magalang. Hindi mo kailangang gumamit ng kutsilyo o pistol para sa lahat. Hindi mo ba naisip na maaari tayong umupo at uminom ng magkasama sa hinaharap?" Si Denver ay lumitaw na mas pangit kapag siya ay tumawa kaysa kapag siya ay umiyak. "Sino gustong uminom kasama mo? Kung hindi ko lang alam na hindi kita kayang ipanalo, pinatay na kita para ipaghiganti ang mga inapo ko." 1554. Sa sandaling pumayag siya, agad siyang dinala ni Denver. Ang pagpapadala kay Hanya ng email na may mga tagubilin kung paano panatilihing secular ang pamilya Meng at ipaalam kay Marian at sa iba pa ang tungkol sa paglalakbay ni Justin sa Great Desolate Gate, ang email na iyon ay isang lihim na mensahe mula kay Justin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga alalahanin, napilitan si Hanya na ipagpatuloy ang kanyang trabaho gaya ng itinuro sa kanya. Siya ay nasa Tianshan Mountain sa isang iglap na palaging natatakpan ng nyebe. Dahil sa takot ni Denver at ng kanyang grupo kay Justin, tumahimik sila sa buong biyahe. Naglabas si Denver ng isang itim na token na may nakaukit na gintong ron, pinaandar ang kanyang true yuan, at naninag ang isang malaking maputlang gintong ron sa kalangitan. Noon ay bumukas ang isang pinto ng kalawakan.
Sa kalangitan, sa pamamagitan ng tarangkahang ito, makikita mo ang isang kakaibang dilaw na disyerto. Pakipasok, young Master Gibson, medyo gamaan ang pakiramdam ni Denver sa oras na ito, marahil dahil pumasok siya sa sarili niyang teritoryo at may gulugod. Humakbang si Justin sa prehistoric territory, at pagkaraang magkasunod na pumasok ang iba, nagsara din ang pinto sa likod niya. Kahit na ang densidad ng espiritual na enerhiya ng Great Desolate Gate ay bahagyang mas mataas kaysa sa labas ng mundo, nakasimangot si Justin. Hindi pa rin ito maihahambing sa Illusion Realm. Mayroon ding mga disyerto na may kaunting halaman at maraming lumilipad na buhangin at mga bato sa paligid. Ang lugar na ito, kumpara sa tahanan ng Hongmeng at ng Hidden Clan, ang bughaw na kalangitan, malinaw na tubig, at ang bango ng mga ibon at bulaklak, ay tila isang lugar kung saan ipinatapon ang mga bilanggo. Sa pamumuno ni Denver, lumipad si Justin sa hilagang bahagi ng disyerto kasama ang grupo. Ito ang malawak na disyerto sa paligid, na may kakaunting tubig at mga mapagkukunan. Karamihan sa ating mga Demon Sect at Devil Sect ay nakatira malapit sa Great Wild Lake sa gitnang lugar. May pinakamalaking pinagmumulan ng tubig na umaabot sa 3 malalaking ilog. Tanging sa lugar sa tabi ng ilog ay maaaring magkaroon ng mga kagubatan na angkop para sa pagtatanim at pamumuhay. Ipinakilala ni Denver. Curious na tanong ni Justin, nakapunta na ba sa inyo sa Illusion Realm? Si Denver, kasama ang iba ay natigilan, at lahat ay umiling. Si Young Master Gibson, ang Great Desolate Gate, at Hongmeng ay walang kinalaman sa isa't isa. Ang pagdadala ng isang tao sa Illusion Realm ay isang tiyak na paraan upang magtapos sa trahedya, iyan ang sinabi sa akin ni Luigi. Napabuntong hininga si Justin sa kanyang puso kung ang mga taong ito ay napunta sa Illusion Realm at pumunta upang makita kung saan sila nakatira, natatakot ako na sila ay naging lubhang hindi balanse. Pagkatapos ng kalahating tasa ng tsaa, ang tanawin sa harapan ko ay unti-unting naging kakahuyan at ilang burol, na may mga ilog at maliliit na lawa na sunod-sunod na lumilitaw. Dahan-dahan, dumami ang bilang ng mga magsasaka at mga miyembro ng angkan ng demonyo, ngunit karamihan sa kanila ay natatakot na lumapit kay Denver at iba pa dahil ang itim na robe at pattern ng ginto ay ang mga iconic na damit ng asosasyon ng matatanda ng pamilya Meng, at ang mga ordinaryong tao sa Great Desolate Gate ay hindi mangangahas na saktan sila. Karamihan sa mga nakatagpo sa daan ay kasama ng mga demonyong hayop na may karaniwang paglilinang. Ang mga demonyong ito ay hindi pa nagkakatawang tao, ngunit nabuksan na nila ang kanilang katalinuhan, katulad ng kaso sa 10,000 Demon Realm. Bagamat medyo nakakaawa para sa mga taong ito na makulong dito, hindi maiwasan ni Justin na magtaka kung ano ang magiging hitsura kung ang mga demonyong halimaw na ito ay hindi napigilan at pumasok sa modernong lipunan ng tao. Kung sila ay palayain, ang mundo ay magugulo, at ang mga ordinaryong tao ay talagang masusugatan sa harap ng mga demonyong halimaw, na ang tanging kinalabasan ay ang kakainin. Ang mga ninuno ng sangkatauhan, ang mga sinaunang immortal na iyon, marahil ay napagtanto din na imposibleng magkaroon ng pinakamahusay sa magkabilang mundo, kaya't isa-isa nilang pinasuko ang mga hayop na iyon, at nilikha ang 10,000 Demon Realm, ang Great Desolate Realm, at ang iba't ibang espasyong ito upang hatiin ang mga lahi. Nang dumating si Justin sa gitnang lugar ng Great Desolate Realm, nagulat siya sa kanyang nakita. Ito ay isang lungsod na katulad ng sinaunang Zenica dito. Dalawang malalaking palasyo sa silangan at kanlurang panig ang pinagsama ang mga katangiang arkitektura ng maraming dinastiya. Ang parehong ay maaaring sinabi para sa extension. Ang silangang kalahati ng lungsod ay medyo maganda, na may iba't ibang mga pavilion, samantalang ang kanlurang kalahati ay matikas at makaluma, na may kaunting mga kulay o pattern. Dahil sa koneksyon sa labas ng mundo, ang mga kalsada at gusali sa lungsod ay nahahati sa mga hanay at mga gusali sa napakaayos at makatwirang paraan. Maraming miyembro ng mga angkan ng demonyo at mga nagsasaka ng demonyo ang nanirahan sa lungsod na medyo maaliwalas. Bagaman ang secular na pamilya Meng ay isang sangay ng aming aktwal na pamilya Meng, ito rin ay nagsisilbing tulay para sa mga demonyo at demonyo mula sa labas ng mundo. Bilang resulta, pagdating sa secular na pamilyang Meng, ang mga pananaw ng Demon Sect ay hindi maaaring baliwalain. Sa katunayan, ang parehong partido ay nagpasya sa pamamahala ng buong Great Desolate Realm.
Dati, ang Devil Sect na plano ay ginawang moderno ng Devil Sect. Teknolohiya tulad ng hangin at hydropower, pagtatayo ng mga distrito ng negosyo at mga distrito ng pananalapi, at pagtatangka na magsagawa ng mga panlabas na koneksyon sa mga signal sa labas ng mundo, bukod sa iba pang mga bagay, ang Devil Sect sa kalaunan ay tumutol, sa paniniwalang ito ay may maliit na praktikal na epekto para sa karamihan ng mga demonyong magsasaka at na madaling mag-udyok ng paghihimagsik sa ilang kabataan sa loob, kaya walang pinagkasunduan. Nakinig si Justin sa simpleng pagsasalaysay ni Denver at sa wakas ay nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa mga demonyo at demonyo sa mundong ito. Tila mayroon pa rin silang tiyak na agwat kay Hongmeng, kahit na makalipas ang 10,000 taon at hindi pa nila nakuhang muli ang kanilang sigla. Hindi mahirap para kay Hongmeng na makipag-ugnayan sa labas ng mundo, ngunit sa Great Desolate Realm, maaari lamang itong makontak sa pamamagitan ng sekular na pamilya ng Pamilya Meng. Makikita kung gaano kaingat ang mga tao ng dalawang paksayon ng Great Desolate Gate. Pinangunahan ni Denver ang daan patungo sa palasyo sa kanluran, at ang grupo ay dumaong sa isang mataas na plataporma sa palasyo. Young Master Gibson, isasama kita para makilala ang ating patriarch at mga kasamahan ng mga elder, sabi ni Denver kay Justin pagkatapos hilingin sa iba na umatras. Ngunit una, maaari mo bang ibalik ang kayamanan ng aming angkan sa matandang ito dito para makapagsumbong ako sa mga nakatataas? Anong nagmamadali? Wala namang pinagkaiba kung ibabalik ko ito ng maaga o huli. Tsaka hindi naman ako mawawala. Pumunta pa nga ako sa base mo, pero hindi ka pa rin naniniwala. Concern ka ba na makakatakas ako? Pahilig na sabi ni Justin. Anong hiyawan? Kahit na hindi mo alam kung paano gamitin ito ay isang kayamanan. Walang intensyon si Justin na ibalik ito ng madali. Ang dahilan ng pagpunta dito ay hindi pa natutupad, ngunit sinusubukan na nilang kunin ang kayamanan. Hindi ito akma sa estilo ni Young Master Gibson. Alam ni Denver na ang batang ito ay medyo rogue dahil sa kanyang mataas na antas ng paglilinang, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili, kaya tumalikod siya at pinangunahan ang daan papasok sa palasyo, lihim na nag-iisip, hindi ka ba kumikilos na parang isang tulisan ngayon? Ang estilo ng arkitektura ng palasyong ito ay medyo katulad ng palasyo ng Potala sa mga lugar ng Tibet, ngunit ito ay medyo mas kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, ito ay itinayo ng mga magsasaka. Naglalakad papasok sa palasyo, ang ilang mga magsasaka ay nasa itaas ng soul-forming stage na nagbabantay sa lahat ng paraan. Kapag nakita nila si Denver, yumuko silang lahat para magbigay galang at babatiin siya isa-isa, ngunit medyo naghinala sila sa hindi pamilyar na Justin. May nagpaalam na sa mga tao na si Denver ay bumalik sa paksayon. Sa isang malaking conference hall sa pinakamataas na palapag sa gitna ng palasyo, ang pinuno ng Pamilya Meng, pati na rin ang mga pangunahing patriarch ng ilang iba pang sekta ng Diablo, at ang mga miyembro ng Council of Elders ay lahat ay naghihintay sa kanilang pagdating. Pagpasok sa malaking conference hall, agad na natuklasan ni Justin na daan-daang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Ito ay isang malaking pabilog na lugar na may kabuuang mahigit 7 o 800 metro kwadrado, at sa lahat ng direksyon, may mga patong-patong ng matataas na plataporma, na nagbibigay sa mga taong nakatayo sa ilalim ng solemn na impresyon. Sa mataas na entablado, maraming lalaki, babae, at bata na nakasuot ng itim na damit, gayon din ang maraming magsasaka na nakasuot ng iba pang kulay, ang nakaupo. Sa isang kapansin-pansing mataas na platform sa tapat mismo, mayroong isang mahabang upuan na binubuo ng higit sa 12 master na may mga cultivation base sa itaas ng maagang Wickwater stage. At isang lalaki sa gitna, na may maikling itim na buhok, isang gwapong mukha, isang matipunong katawan, at isang nakasisilaw na purple na damit na may puting gintong pattern sa ibabaw nito, ay ang pinaka-espesyal na hitsura ng karakter. Kumunat ang noo ni Justin. Bago pa siya pumasok ngayon pa lang ay napansin na niya na maraming master sa loob. Mayroong hindi bababa sa 15 tao sa itaas ng Wickwater stage, at ang lalaking ito na nakasuot ng purple ay nasa gitna man lang ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation.
Sa kabutihang palad, hindi nalaman ni Justin na ang ibang tao ay may cultivation base ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation o mas mataas, kung hindi, siya ay nasa panganib kung siya ay pumunta dito. Sa pag-uulat sa Patriarch, ito ay si Justin, at ang espiritual na kayamanan ng aking angkan ay nasa kanyang mga kamay. Sinasabi niya na may mahalagang impormasyon siya upang makita ang Sect Master, kaya dinala ko siya dito, magalang na ulat ni Denver. Ang lalaking nakasuot ng lila ay tumango at ngumiti ng magalang, si Elder Denver ay nagsumikap, bumalik ka sa iyong upuan. Nang makitang walang paraan ang patriarka para sisihin, dali-dali siyang lumipad pabalik sa kanyang upuan. Ang pangalan ko ay Jake Meng, ako ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Meng, at ang master ng Devil Sect sa Great Desolate Gate, nakangiting pakilala ni Jake kay Justin. Medyo nagulat si Justin. Mabuti ang ugali ng patriarch ng pamilya Meng, at mahinahong sinabi, Sect Master Jake, sa tingin ko alam na alam mo na kung sino ako, kaya hindi na ako magpapakilala pa. Ngayon, higit sa lahat. Nang hindi hinintay na magpatuloy si Justin, isang marahas na sigaw ang sumabad sa kanyang mga salita. Evil thief! How dare you call the name of the patriarch directly? Ibigay mo agad ang espiritual na kayamanan ng aking angkan. Isang nasa katanghaliang gulang na buff cultivator ang tumayo mula sa mahabang hanay at sinigawan si Justin. 1555. Ang cultivator na ito ay may cultivation base sa kalagitnaan ng weak water stage at itinuturing na pabor. Umupo siya sa hanay ng mga matatanda, at ipinapalagay na siya ang pinakamataas na ranggo na matanda sa iba. Sumimangot si Justin at ngumiti sa lalaki, sinabing, pakinggan mo lang ako. Ano ang nakakatuwang marinig? Malamang na nagpaplano ka ng isa pang masamang tukana. Bakit kami maniniwala sa iyo kung hindi mo man lang ibigay ang aming kayamanan ng espiritu ng pamilya? Isa-isang tumango ang karamihan sa matatanda pagkatapos sumigaw ang magsasaka na may bigot. Naramdaman nila na hindi dumating si Justin na may anumang magandang intensyon dahil hindi man lang niya balak na ibalik o kunin ang kanilang spirit treasure. Elder Panyong, pasensya na. Dahil nandito na siya, makikinig tayo sa Little Brother Gibson, sumenya si Jake at inaliw siya. Leader ng angkan, hindi sa gusto kung maging maliit. Ngunit ang masamang magnanakaw na ito ay paulit-ulit na naging kaaway ng ating secular na kapangyarihan, at ngayon ay pumasok siya sa ating Devil Sect na may ngiti, at mukhang may lihim siyang motibo. Paano siya paniniwalaan ng ating mga tao kung ayaw niyang ibalik ang kayamanan ng ating angkan? Ang mga demonyong nagsasaka sa paligid ni Justin ay nagsimulang makipagtalo tungkol dito at naging masungit. Tumahimik si Jake at tumingin kay Justin na may ngiti na para bang may hinihintay siya. Bakit ka ba napagod? Pwede na ba akong magsalita? Tanong ni Justin, hinawakan ang kanyang baba at pinaikit ang kanyang mga mata kay Elder Panyong na may bigot. Ikaw ay tunay na mabagsik. Sumuko na ngayon at ibigay ang aming kayamanan. Pagkatapos lamang tayo magsasalita. Aking mga tauhan, ibagsak ang magnanakaw na ito. Galit na sigaw ni Panyong. Iyon ay sinabi, apat na fire stage na demonic cultivator ang pumasok sa conference hall at tumabi kay Justin, bawat isa ay may hawak na metal na bangle na kahawig ng isang magic weapon na ginagamit upang samakal sa mga paa ng isang tao at handang gamitin ito kay Justin. Nairita si Justin sa kanilang mga kilos. Ang mga lalaking ito ay tunay na walang malay na para bang hindi ako maglalakas loob na kumilos sa kanilang lungga. Nang walang karagdagang abala, isinaaktibo niya ang True Yuan sa kanyang katawan at pinagsama ito sa kapangyarihan ni Chaos. Ang apat na fire cultivator ay milya-milya ang layo ng ang makapal at condensed True Yuan of Heaven and Earth energy ay umusbong. Bang! Ang epekto ng True Yuan ay lumikha ng muffled sound at isang malalim na dent ang nalikha sa itim na marmol na sahig na kinatatayuan ni Justin. Ang apat na fire cultivator ay itinapon palabas ng bulwagan at lahat sila ay nagluluwa ng dugo. Si Justin ay nakatayong hindi gumagalaw, ang kanyang mukha ay nagdilim, na walang balak na gumalaw. Bagamat walang nakakakita sa antas ng cultivation ni Justin sa ngayon, lahat sila ay nabigla sa eksena. At lumalaban ka pa rin. Ang iyong mga intensyon ay tunay na masama.
Mahigpit na sumigaw si Panyong at lumipad pababa mula sa kanyang upuan, pinagtagpo ang isang bola ng itim na ambon na True Yuan sa kanyang kamay na para bang isang malaking madilim na ulap ang malapit ng bumalot kay Justin. Ngumisi si Justin, ang spell na ito ay kawili-wili, mayroon itong malaking halaga ng mga lason sa loob nito. Sayang naman na immune ako sa kahit anong uri ng toxins, hulaan na lang hindi niya araw ngayon. Nang makita si Panyong na tumatalon pababa, hindi siya iniwasan ni Justin, ngunit sa halip, sumugod siya sa pagkakataon at hinarap siya ng diretso. Habang sinisipa niya ang kanyang paa, ang True Yuan oppression ay nakalaya kaagad. Boom! Ang buong meeting hall ay nakaramdam ng napakalaking alon ng pang-aapi, lahat ng naroroon, kasama si Jake na nakaupo pa rin ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ang tunay na yuan na pang-aapi na ito ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon, ang pang-aapi na ito ay higit na nakakatakot kaysa sa pang-aapi ni Jake. Nang matanto ni Panyong na hindi tama ang sitwasyon, huli na ang lahat. Ang binti ni Justin ay tumama sa kanyang likod na parang kidlat at ang katawan ni Panyong ay bumagsak ng diretso sa marmol na sahig. Boom! Galit na pumutok ang marmol at nagkalat kung saan-saan. Ang katawan ni Panyong ay malapit ng maukit sa lupa at umubo siya ng isang subo ng dugo, na nagpapakitang siya ay nagtiis ng matinding pinsala. Ito ay si Justin lamang na gumagamit ng kanyang puwersa sa katawan upang tamaan siya, kung gumamit siya ng tubig ng roo o ang apoy ng lan sa gayong hindi handa na mga pangyayari, siya ay lampas na sa kamatayan. Gayunpaman, ang paggamit ni Justin ng True Yuan para apihin si Panyong at si Pain ang Midweek Waters Cultivator sa lupa ng may malupit na puwersa ay nagmukhang pangit at takot sa lahat ng naroroon. Ang ilang mga tao ay nagsumite ng hindi malay na sulyap kay Jake, alam na kahit na kumilos ang Patriarch, hindi niya magagawang i-flip kaagad ang ganoong malakas na cultivator. Di ba sabi ko sa'yo maghintay ka hanggang sa matapos ako? Hindi mo ba napagtanto na bastos ang hamarang sa nagsasalita? Tumingin si Justin kay Panyong na nasa dent sa lupa. Pilit na pinakilos ni Panyong ang kanyang True Yuan at umakyat, kahit masakit ang buong katawan niya, nagngangalit pa rin siya at sinabing, "Evil thief. You." Si Justin ay hindi nasisiyahan ngayon, tila hindi tayo makakapag-usap ng maayos nang hindi papatayin ang taong ito. Walang magawang umiling si Justin, pagkatapos ay itinaas ni Justin ang kanyang paa at muling pinakilos ang kanyang tunay na yuan, sa pag-iisip na sipain ang ulo ng lalaking ito. Nang malapit na niya itong sipain, isang mapurol na gininto ang kulay na metal light beam ang bumungad kay Justin. Isang nakakatakot na mukha, matalas ang ngipin, matipunong katawan, at isang pares ng pakpak ng Vajra sa likod ng kanyang likuran ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Si Justin ay pumasok para sa sipa at ito ay hinarang ng pares ng Vajra Golden Wings. Boom! Kasunod ng pag-atake ni Justin, nabasag din ang imahe, ngunit hindi pa rin nagawang patayin ni Justin si Panyong. Isang malaking gininto ang palad ang bumaba mula sa itaas, ang mapurol na gininto ang handprint ay mukhang isang dragon claw at ito ay napakalaking hindi makapaniwala. Pagkatapos ay binuhat niya ang malubhang na sugatan na si Panyong at ibinalik sa kanyang upuan. Sumimangot si Justin at nang tumangala siya, napansin niya na may dull golden magic wheel na umiikot sa likod ni Jake. Ang dalawang paraan ng pagtatanggol at pagliligtas sa mga tao ngayon ay eksakto kung ano ang ginamit niya. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging pinuno ng Devil Sect. Habang ang kanyang paglilinang ay hindi kasing taas ng sa akin, ang kanyang kayamanan ay medyo kakaiba. Si Justin ay may ibang impresyon sa kanyang puso. Nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Demon Sect na naruroon at namamangha kay Jake. Buti na lang at nandoon ang Sect Master, o walang sino man sa atin ang handang makipagsapalaran na iligtas si Panyong. Hindi ba ang mahiwagang figure na pinakawalan mo ay parang isa sa 8 Diyos na tagapag-alaga, Garuda? At ang palm print na iyon ay ang kuko ng dragon kung nakita ko ito ng tama. Ipinapalagay ko na mayroon kang spell na tumatawag sa figure ng 8 Celestial Dragon. Tanong ni Justin. Bahagyang nagulat si Jake at ngumisi, medyo alam ni Little Brother Gibson, sa katunayan ito ang dragon at Garuda ng 8 Celestial Guardian Gods. Gayunpaman, hindi ito spell, ngunit ang aking magic treasure,
ang 8 Celestial Magic Wheel, ay maaaring humiram at gumamit ng kapangyarihan ng 8 Celestial Guardian Gods bilang default. Nagulat si Justin. Hindi nakakagulat na may isang mapurol na gintong magic wheel na umiikot sa likod niya. Maaaring tawagin ng bagay na ito ang 8 Celestial Dragons figure, na siyang Guardian God of the Buddha sect, na nagpapahiwatig na ito ay higit pa sa isang high-grade magic treasure, malamang na isa na itong immortal na sandata. Sa palagay ko ang Great Desolate Gate ay may magagandang bagay sa kanila. Hindi na nagulat si Justin kung bakit magkakaroon ng ganitong mahiwagang kayamanan ang demonic cultivator na tila kabilang sa Buddha sect. Ang Budismo ay isang uri lamang ng Tao, at ang paglilinang ng demonyo ay isa ring uri ng paglilinang, ngunit hindi ito sumasalungat sa isa't isa. Tila naramdaman ni Jake ang kasakiman sa mga mata ni Justin. Ang kanyang puso ay lumubog at agad na itinago ang kanyang magic treasure nang hindi namamalayan, sa takot na baka may iba siyang intensyon. Umubo si Jake ng 2 beses, mayroon na siyang maikling ideya tungkol sa lakas ni Justin, na naging dahilan upang mas madali siyang magdesisyon. Little Brother Gibson, isa ka talagang talento, kahit na wala akong ganoong level ng cultivation 400 taon na ang nakakaraan. Hindi na malaya ni Justin na ang taong ito ay 400 dagdag na taong gulang na, ngunit muli, hindi ito masyadong kaakit-akit kahit na mabubuhay siya ng hanggang 1,000 taon batay sa kanyang antas ng paglilinang. Little Brother Gibson, huwag kang magalit, nag-aalala lang si Elder Panyong sa kaligtasan ng Devil Sect natin. Mag-usap lang tayo ng mapayapa, magsalita ka tungkol sa iniisip mo, may ngiti pa rin sa mukha si Jake. Wala siyang masyadong mapagpipilian, kung ipipilit niyang talunin si Justin sa buong puwersa ng sekta, hindi ito tiyak na makikinabang sa kanya, lalo pa ang katotohanang hindi tiyak kung sila ang mananalo. Ang Sect Master ang mas mapagbigay sa kanilang dalawa, ang gusto kong sabihin ay ang hidwaan sa pagitan namin ay nagmula sa isang miyembro ng secular na pamilya Meng na may mababang motibo sa aking babae, kaya naman nanindigan ako laban sa pamilya para sa kanya, tumawa si Justin. Paglaon, ang secular na pamilyang Meng ay patuloy na umaatake sa akin ng walang humpay. Malinaw naman, hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito nang hindi lumalaban, kaya't lumaban ako at unti-unting naging sanhi ng kasalukuyang sitwasyon. Ngunit, mula sa simula hanggang sa wakas, hindi ko sinasadyang lumaban sa Great Desolate Gate. Tayo na ang gagawa ng sarili nating linya at mamuhay ng sarili nating buhay mula ngayon. Iyon ang pinakamagandang solusyon, tama ba? Tama si Brother Gibson. Ngunit muli, ang secular na pamilya Meng ay hindi lamang sangay ng ating sekta ng Diablo, ang sekta ng demonyo ay nag-ambag din sa kung ano sila ngayon. Kahit na ayusin natin ito sa kapayapaan, kakailanganin nating sumang-ayon ang sekta ng demonyo, gayon din. Ang kayamanan ng espiritu ay kailangang ibalik sa atin, medyo nalilito si Jake, ngunit bakit ngayon ay humihingi si Justin ng kapayapaan? 1556. Pagbabago sa saloobin. Sect Master Jake, nagkamali ka ng ideya, sabi ni Justin habang winawagayway ang kanyang kamay at ngumiti. Hindi ako narito para humingi ng tawad sa iyo o humingi ng tawad sa aking pagkakamali. Sa katunayan, hindi ko kailangan ng kapatawaran ng sinuman. Nagulat si Jake. Kahit na nabuhay siya ng mahigit 400 taon, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Justin. Young Brother Gibson. With all due respect, kahit na ang iyong lakas ay higit na nakahihigit sa akin, hindi pa rin kasing simple na maging kaaway ng ating Great Desolate Gate. Hindi ko sinabi na gusto kitang maging kalaban, pero pakiramdam ko hindi rin ako madaling makipaglaban sa inyong lahat, at the same time hindi ka dapat gumagalaw sa akin. Dapat, magkaroon tayo ng mas mapayapang relasyon. Ipinakita ni Justin ang kanyang mga kamay. Oh, bakit kaya? Naging interesado rin si Jake. Emosyonal na bumantong hininga si Justin at sinabing, dapat akong magsimula sa ilang buwan na nakalipas nang pumunta ako sa 10,000 Demon Realm. Ano? Biglang tumayo si Jake at napabulalas, at marami sa iba pang matatandang naruroon ang tumayo at tumitig kay Justin, nalilito. Hindi ito isang bagay na masasabi mo lang, Little Brother Gibson. Ang ekspresyon ng mukha ni Jake ay patuloy na nagbabago, mula sa pagkagulat ay naging anticipatory.
Alam kong mahirap para sa inyong lahat na maniwala dahil lahat kayo ay nag-assume na ang 10,000 Demon Realm ay isang lugar kung saan hindi kayo makakaalis kapag nakapasok na kayo. Pero talagang pumasok ako at lumabas. Nagkatinginan si Jake at ang iba pang mga elder ng sekta ng demonyo, pagkatapos ay sinabi niya, "Little Brother Gibson, pakisabi sa akin ng detalyado ang tungkol sa kung ano talaga ang nangyari doon." Hindi umimik si Justin. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa kaharian, kabilang ang kung paano niya at ni Lucille na hindi sinasadyang na-activate ang Demon Lock Tower at pumasok sa 10,000 Demon Realm habang nakikipaglaban kay Wentao, nakipagkita sa angkan ng demonyo, mga demonic cultivator, nakikipagkompetensya sa tidal competition, at lahat ng iba pa. Wentao or Tony. Ang lahat ng mga demonic cultivator ay labis na nasasabik at abala sa kwento habang nagsasalita tungkol sa mga demonyong magsasaka at inaalihan ang puso ng Diablo. Ang malaking pagkawala ng mga script ng pagsasanay sa puso ng Diablo, gayon din ang kawalan ng mga master, ay nagambag sa pagkamatay ng mga demonyong magsasaka. Nagresulta ito sa isang kababalaghan kung saan iilan lamang sa mga demonyong magsasaka ang wastong gumamit ng puso ng Diablo. Kahit na magkasama silang lahat, wala ni isa sa kanila ang maaaring gumanap ng mahusay. Binanggit ni Justin ang isang angkan ng demonyo na halos kapareho ng mga ninuno ng sekta ng demonyo. Nang marinig nila ang tungkol sa Demon Emperor na si Desmond, ang Nine-Tailed Heaven Fox Harlot at ang kanilang mga tagumpay, ang ilan sa mga demonic cultivator na naruroon ay nagsimulang mapunit. Bagamat alam nila na ang kanilang mga dakilang ninuno ay may mataas na antas ng paglilinang, naramdaman pa rin nila na parang kinikilala ang kanilang mga paniniwala pagkatapos marinig ang lahat ng impormasyon. Karamihan sa mga demonic cultivator ay puno na ng panatisismo at nagsimulang mangarap. Kung makakalaya ang lahat ng master na ito mula sa 10,000 Demon Realm. Hongmeng. Ang Hidden Clan. Lahat sila ay mapapawi sa loob ng isang gabi. Natural, lahat sila ay gustong malaman kung paano lumabas si Justin. Direktang ipinatawag ni Justin ang Chaos Cauldron, nang ang supol na higanteng Chaos Cauldron ay lumipad sa gitna ng venue, na naglalabas ng nakamamanghang lakas ng kaguluhan, lahat ng naruroon ay napabuntong hininga. Noon, ginamit ko ang Chaos Cauldron para sipsipin ang Purple Blue Heavenly Lightning at nakalabas ako ng tore. Lahat ay nabigla. Hindi nila inaasahan na si Justin ay nagtataglay ng maalamat na mahiwagang kayamanan, lalo pa itong makontrol. Ibig sabihin ba nito na kung muling pumasok si Little Brother Gibson sa 10,000 Demon Realm, magagamit mo ang Chaos Cauldron para malayang makatakas? Napilitan si Jake na magtanong. Karamihan sa mga taong naruroon ay puno ng pag-asa, kung magagawa niya ito ay nagpapahiwatig na may iligtas ni Justin ang lahat ng kanilang mga dakilang ninuno. Ayoko nang subukang muli, sabi ni Justin, umiling-iling. Noon, ginamit ko ang Chaos Cauldron upang protektahan ang aking sarili, at ako ay nawala ng malay. Ang Purple Blue Heavenly Lightning ay hindi naman mahina. Umaasa lang ako sa hindi pagkasira ng kaguluhan at ang katotohanan kaya nitong lumunok ng maraming bagay. Hindi ko kakayanin ang 99 na antas ng kidlat. Gayunpaman, kung may nangyaring masama para sa akin, mahihirapan akong makontrol ang kaguluhan. Ito. Ang mga demonic cultivator ay nahulog sa pagkabigo, ngunit naunawaan nila ang sitwasyon ni Justin. Talagang nakakatakot ang kaguluhan, kung maibabalik ang sigla nito, ang buong mundo ay mapapahamak ng walang pagsupil ng mga Panginoon mula sa mga dakilang sinaunang panahon. Ang ganitong mga kahihinatnan ay maaaring humantong sa mga sakuna. Iyon ay sinabi, sa wakas ay naunawaan ng mga demonic cultivator na naruroon kung bakit binanggit ni Justin na hindi siya magiging madali sa pag-akyat laban sa Great Desolate Gate. Siya ay medyo itinuturing na isa sa kanila dahil siya ay nakikisama sa kanilang mga ninuno at nakipaglaban sa kanila bilang mga parangal. Ang mga makalangit na demonyo at diablo na ito sa 10,000 Demon Realm ay malamang na libu-libong taong gulang, ngunit halos kapareho sila ni Justin, isang maliit na bata sa edad na 20.
Little Brother Gibson, ang impormasyong dinala mo sa amin ay napakahalaga. Ang pagkaalam na ang aming mga ninuno ay ligtas at maayos sa 10,000 Demon Realm ay nagpalakas ng aming tiwala sa sarili at paniniwala sa kakayahan ng aming mga demonic cultivator na bumalik ng malakas balang araw. Si Jake ay napuno ng pagmamataas at optimismo. Maraming demonyong naglilinang na matatanda ang nagpapakita rin ng kaaya-ayang ekspresyon. Bagamat wala silang maisip na paraan sa ngayon para hayaan ang mga ninuno na lumabas mula sa 10,000 Demon Realm, ang pag-alis ni Justin sa lugar ay nasira na ang kasaysayan ng lugar na hindi makalabas sa pagpasok. Nagpahiwatig din ito ng posibilidad para sa ibang makalangit na mga demonyo o diablo na lalabas sa hinaharap. Kahit isa lang ang lumabas, siya o isa itong karakter na maaaring maghari sa kasalukuyang mundo, paanong hindi sila masindak? Sectmaster, sa palagay ko dapat mong banggitin ang bagay na ito kay Sectmaster York at ipaalam ito sa angkan ng Diablo. Pagkatapos ng lahat, ang issue tungkol kay Young Master Gibson ay kailangang pagpasyahan ng dalawang sekta. Iminungkahi ng isa sa mga matatanda. Tumango si Jake at agad na inutusan ng isang tao na imbitahan ang Sectmaster ng Devil Sect. Pagkatapos noon, lumipad pababa si Jake at ngumiti kay Justin, Little Brother Gibson, sabi nga sa kasabihan, hindi kayo magkakilala ng lubusan hanggat hindi kayo nag-aaway. Mukhang may malalim na relasyon kayo ng ating Great Desolate Gate at ito ay dapat ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Bakit hindi ka sumama sa akin at magkwento pa sa amin tungkol sa mga dakilang demonyo? Ang ugali ng mga demonic cultivator ay lumingon ng buo at lahat sila ay naghihintay na sumang-ayon si Justin dito. Sa pagtatapos ng araw, gusto pa rin nilang matuto ng higit pa tungkol sa kung paano ginamit ng kanilang mga ninuno ang puso ng Diablo mula sa karanasan ni Justin sa mga purong demonyong magsasaka sa 10,000 Demon Realm. Hindi tumanggi si Justin. Ang kanyang intensyon sa pagpunta dito ay upang sakupin ang Great Desolate Gate. Kahit hindi nila siya matulungan, hindi sila dapat maging hadlang sa daan niya. Pinangunahan ni Jake ang daan at masayang nakipag-usap kay Justin, na sinundan ng isang malaking grupo ng mga elder na naglilinang ng demonyo sa likuran. Dumating ang grupo sa Sky Garden ng palasyo, kung saan naghanda ng handaan ang mga katulong at unti-unting naupo ang lahat. Ang mga naunang araw sa Great Desolate Realm na ito ay mahirap, ngunit pagkatapos ng 10,000 taon ng operasyon, at ang mga materyales na regular na inihahatid ng secular na pamilya Meng, walang gaanong pagkakaiba sa labas ng mundo. Makukuha lang nila ang anumang kailangan nila araw-araw tulad ng pagkain. Ang mga elder na kakaupo lang ay agad na binomba si Justin ng mga tanong na kanina pa nila naiisip. Alam ni Justin na ito ay isang mahalagang oras upang mapanatili ang isang magandang relasyon kaya ibinahagi niya ang bawat detalye tungkol sa paglilinang ng demonyo na maaalala niya, alam man o hindi, iyon ang kanilang problema. Dahil ang cultivation base at realm ni Justin ay mas mataas kaysa sa lahat ng matatandang lalaki na naroroon, kaya naman kahit na hindi tungkol sa demonic cultivation kundi general cultivation, masasagot pa rin niya ang kanilang mga pagdududa. Kaagad, ang imahe ni Justin sa mga high-level na demon cultivator ay agad na gumawa ng isang malaking baliktad. Naramdaman na lang ng lahat na nagkamali sila noon, ngunit sa totoo lang, siya ay isang madaling lapitan, mapagbigay, at mabuting binata. Malamang nakasalanan ng mga miyembro ng secular na pamilyang ang pag-provoke sa kanya, oo, iyon talaga ang kaso. Bulong-bulungan ang mga matatanda ng pamilya Meng sa kanilang mga puso. Sa madaling salita, ang pamilya Meng ay maunlad, at kahit sino ay maaaring pumalit sa secular na mundo, ito ay sandali lamang at hindi nila lalabanan si Justin para sa kapakanan ni Meng Kaiyuan. Ang pag-inom at pag-uusap tungkol dito ay masaya, at halimbawa, wala nang nagtanong kay Justin tungkol sa kayamanan. Hindi itinuring ng lahat si Justin bilang isang kaaway, o kahit na itinuring siya bilang kanilang sarili at mainam na iwanan ito sa kanya ng kaunti pa. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Justin at Jake ay tumingin sa silangang direksyon ng kalangitan ng hindi namamalayan. Ilang kaakit-akit at napakarilag na anino ang lumipad pababa mula sa malayo.
Bahagyang nagulat si Justin, ang tatlong tao na lumipad, bukod sa dalawang peak level na weak water stage masters, may isa pang mas malakas na true Yuan oppression kaysa kay Jake, na para bang siya ay master ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation stage. Haha, little brother Gibson, ito ang Demon Sect Master na pinag-uusapan natin, Lady Esther York. Tumayo si Jake at nagpakilala. 1557. Ang babaeng ito ay may slim figure, na may maliit na baywang, at mahahabang binti, at siya ay nakadamit tulad ng isang dalisay at puting lotes sa isang puting snow skirt na may cloud sleeves. Ang kanyang jet black na buhok na hanggang baywang ay simpleng naka-estilo na may jade hairpin, at wala siyang ibang accessories. Ang kanyang maisla na mga tampok ng mukha ay puno ng natural na kadalisayan ng isang klasikal na kagandahan, na hindi partikular na nakamamanghang, ngunit ang pagkababae at alindog na ipinakita sa mga buto ay nakakuha ng atensyon ng sinumang ordinaryong tao. Walang ideya si Justin na ang sect master ng Demon Sect ay napakagandang babae na mukhang 17 o 18 taong gulang lamang. Maging ang dalawang magagandang banshee sa likod ni Esther ay napakaganda. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng maapoy na pulang sutla at satin na gown na may maikling palda na nagpapakita ng isang pares ng mga nakamamanghang binti. Ang isa ay nakasuot ng eleganteng at marangal sa isang mahabang aqua green na gown, at mukhang medyo mas matanda. Tinawag ni Little Jake ang kapatid mo dito para makita ang batang supling na ito. Tumawa si Esther pagkalapag niya. Mukhang hindi siya masyadong kaakit-akit. Oy! Mukhang hindi nakikita ng iyong ginang dito ang iyong cultivation base. Anong kayamanan ang ginamit mo para itago ito? Ito si little brother Justin, dapat malaman ni Sect Master York ang kanyang pinanggalingan, sabi ni Sect Master Meng, medyo napahiya matapos tawagin bilang Little Jake. Ikaw ang Justin na paulit-ulit na nagdulot ng paghihirap ng ating industriya sa sekular na mundo. Bulalas ni Esther, pagkatapos ay tumingin kay Justin ng may pag-iisip. Ang lakas ng loob mo kahit tumapak dito, di ba? Kayong tatlo ay mula sa angkan ng Quincy, tama, Tanong ni Justin, nakatingin sa tatlong dilag na nasa harapan niya. Peak level Tai Ching? Peak level weak waters? Hindi masama? Malamang na mayroon na kayong 7 at 6 na buntot, tama ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ni Esther at ang dalawang dilag sa likod niya ay lubos na nagbago. Naisip nila na si Justin ay gumagamit ng magic weapon para pagtakpan ang kanyang cultivation, at hindi siya dapat ganoon kalakas, ngunit ang kabilang partido ay talagang nakakita sa kanilang cultivation sa isang sulyap. Nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay nalampasan sila sa mga tuntunin ng paglilinang, sa halip na umasa sa ilang mahika na sandata upang pagtakpan ito. Paano ito naging posible? Si Esther ay nagsasalita at tumatawa ngayon, ngunit ang kanyang mukha ay mabilis na naging seryoso, na inihayag ang ilan sa kanyang panig bilang isang sect master. Hindi ko inaasahan ito, ang iyong babae ay nagkasala sa iyo, at ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa Little Jake. Bakit mo malalaman ang mga ganoong detalye, maging ang aming cultivation base at ang bilang ng mga foxtails, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makita ang aming Quincy clan? Wala lang, nakipagkaibigan lang ako sa isang 9-tailed fox na nagngangalang Harlot sa 10,000 Demon Realm, at pagkatapos ay nakilala ko. Ngumiti si Justin. Ano? Ang tatlong fox beauties, ay tila labis na nasasabik na marinig iyon, kahit na ang kanilang cultivation base ay advanced. Ito ay halos hindi mapigilan. Ang ibig mo bang sabihin ay, Harlot York, nakita mo na ba ang aming mga ninuno? Ang mukha ni Esther ay puno ng pagkabigla, na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Naiintindihan ni Jake at ng iba pa sa gilid ang pagkawala ng kontrol ng tatlong babae, at hinikayat, Sect Master York, mangyaring pumunta, para lang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Itong little brother na si Gibson ay hindi lamang nakilala ang maalamat na karakter ng iyong Quincy na si Harlot, nakita pa niya ang maraming makalangit na demonyong master ng mga demonic cultivator, naglibot talaga siya sa 10,000. Bahagyang natigilan si Justin, ang alamat ng Quincy clan. Ninuno. Kung titingnan ng gulat na ekspresyon ni Esther at ng iba pang dalawang babae, tila kakaiba ang background ni Harlot.
Noon lamang napagtanto ni Esther na siya ay naging masyadong nakaka-relax, ngunit siya ay kinakabahan at nasasabik. Nabawi niya ang kanyang katinoan at umupo sa iba. Saglit na ipinakilala ni Esther ang tatlong babae pagkatapos nilang maupo. May magandang dahilan si Esther sa pagtawag kay Jake na Little Jake. Siya ay higit sa 2,000 taong gulang sa kabila ng pagiging pinuno lamang ng demon sect sa loob ng mahigit 300 taon. Si Esther ay ipinanganak sa panahon ng Western Han Dynasty, noong ang sekular na mundo ay pinamumunuan pa ng Western Han Dynasty. Ang kanyang cultivation level ay umabot sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation mahigit 300 taon na ang nakararaan. Siya ay naging isang 7-tailed celestial fox sa parehong oras. Sa sandaling malapit nang mamatay ang dating sect master, kinuha niya ang papel ng sect master. Ang dalawang tao sa likod niya ay matataas din na miyembro ng Quincy Clan, kung saan siya nagmula. Naroon sina Wenchong at Queenie. Ang nakapula ay tinatawag na Wenchong. Wala sa kanila ang mabuting kaibigan, ngunit pareho silang nanatili sa kanya. Lahat sila ay mga matandang demonyong fox. Hindi na makapaghintay si Esther na malaman kung ano ang nakita at narinig ni Justin sa The Thousand Demon Realm at kung ano ang nangyari pagkatapos nilang makilala ang isa't isa. Inulit ni Justin ang sinabi niya sa mga tao sa sekta ng Diablo noon, at tumutok kay Harlot. Pagkatapos noon, nakita niya ang tatlong babae na tahimik na nagpupunas ng luha, at namumula ang mga mata. Napakaganda. Buhay pa siya. Alam ko na sa maalamat na cultivation base ng ninuno, kahit na pagkatapos ng 50,000 taon, walang mangyayari. Sa madaling salita, ang kanyang paggalang kay Harlot ay walang kapantay. Sa pagkakaalam ko, si Harlot ang pinakamatagal at pinakamakapangyarihang karakter sa 10,000 Demon Realm, kailangang umamin ni Justin. Ang mundo ay orihinal na nahahati sa 3 paksayon. Ang mga pinuno ng Dragon Race at ang Demonic Cultivator na teritoryo ay nagbago, ngunit ang Demon Clan lang ang palaging gumagalang kay Harlot, at siya ay talagang hindi kapanipaniwala. Siyempre, pagmamalaki ni Wenchong, Young Master Gibson, ang ninuno ni Harlot, ay isang maalamat na powerhouse sa kasaysayan ng ating Quincy Clan, at siya ang unang nakarating sa 9-tailed fox level sa Quincy Clan. Bagamat wala siyang direktang inapo at hindi pa naging patriarch ng ating Quincy Clan, hindi pa rin siya naging patriarch ng ating Quincy Clan, hindi pa rin siya naging patriarch ng ating Quincy Clan, hindi pa rin siya naging patriarch. Sa mga Orthodox cultivator noon ay ang kanyang mga kalaban sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung saan nagpunta ang aming ninuno pagkatapos niyang umalis sa aming clan 50,000 taon na ang nakalilipas sa hindi malamang dahilan. Sa wakas, ang ibang mga angkan ng demonyo ay nagulat na ang ninuno ay pumasok sa 10,000 Demon Realm ng kusang loob at walang pagtutol, sa hindi alam na mga kadahilanan. Ang mga powerhouse ay isa-isang bumagsak mula noon, at unti-unti pa rin silang tinatalo. Bahagyang natigilan si Justin, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakagandang nakaraan si Harlot. Kung pupunta si Young Master Gibson sa ating Demon Sect na palasyo, sa labas ng Central Hall, makikita mo pa rin ang rebulto ng ninuno ni Harlot, ngunit ito ay inukit ayon sa picture book ng pamilya. Kung tayo ay mapalad na makita ang ating mga ninuno, maganda iyon. Ang isa pang demonyong fox, si Queenie, ay may emosyong sabi. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Justin. Ang Quincy Clan ay lumilitaw na sumamba kay Harlot bilang isang Diyos, na hindi nakakagulat kung gaano kalubha ang fox na ito sa 10,000 Demon Realm. Kung nakarating siya dito, malamang na siya ay nasa tuktok ng York Ching Heavenly Lightning Tribulation, na higit pa sa natural na batas. Para sabihin na hindi siya kusang pumasok sa 10,000 Demon Realm noon, natatakot ako na walang magagawa para sa kanya. Nakita ni Justin ang tatlong babaeng fox na demonyo na umiiyak ng labis, at tila inisip niya ang angkan ng Quincy, ang kapitan ng angkan ng demonyo sa nakalipas na 50,000 taon, at nadama na sila ay medyo nakakaawa. Biglang may naalala, kinuha ni Justin ang Lady to Sons Golden Pill Records mula sa Space Ring at ibinigay ito sa tatlong babae. Huwag kang umiyak, ang bagay na ito ay ibinigay sa akin ni Harlot, ngunit lubusan ko nang nakilala ang nilalaman nito. Mas mabuting ibalik ito sa orihinal na may-ari. Dapat ito ang kayamanan ng iyong Quincy Clan.
Si Esther at ang dalawa pa ay muling natulala sa lugar pagkatapos makita ang mga talaan. Diyos ko! Ito kaya ang Lady Tussauds Golden Pill Records na dala ng mga ninuno. Bulalas ni Esther at tumingin. Lumapit din sina Wenchong at Queenie, at pagkatapos itong tingnang mabuti, tumango sila sa isa't isa para kumpirmahin na tama sila. Mukhang talagang pinahahalagahan ng ating mga ninuno si Young Master Gibson. Nakita lang natin ang mga tala nitong Lady Tussauds Golden Pill Records sa mga sinaunang aklat ng angkan, at ito ay ipinagkatiwala sa mga ninuno ng angkan para sa pag-iingat. Tumango si Justin at sinabi, dahil ito ay isang kayamanan para sa inyong lahat, panatilihin ito. Maraming record ng pill dito, ngunit dahil sa kakapusan ng mga materyales, wala itong praktikal na kahalagahan, sabi ni Esther at ng iba pang dalawang babae habang ibinalik ang mga record kay Justin. Wala kaming karapatan na bawiin ito dahil ibinigay ito ng mga ninuno kay Young Master Gibson. Bukod dito, ang Young Master Gibson ay may koneksyon sa aming angkan ng demonyo, at kaming dalawa ay magiging isang mahalagang kasosyo sa hinaharap. Hindi napigil ang matawa ni Justin, nabanggit na niya na hindi siya pamilyar sa bagay na ito. Hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba sa pamamagitan ng paglalagay nito kahit saan, ngunit pinilit pa rin nilang gamitin ito upang manatiling malapit sa kanya. Gayunpaman, nagkataon lang na may ganitong intensyon si Justin, kaya agad niyang tinanggap ito. Nang makita na sina Justin at Esther ay napakasigla, ang mga matatanda ng mga demonyong magsasaka ay hindi makaupo. Lalo na si Jake, pagkatapos tumingin sa ilang matatanda na napakaraming kaalaman, naramdaman niyang may dapat gawin. 1558. Huwag mong itapon sa langit ang ating mga Devil Sect Masters dahil lang sa napakaganda ni Sect Master York at ng iba pa, Little Brother Gibson. Magiliw na tinapik ni Jake ang balikat ni Justin at sinabing, malinaw na nakikita ng mga demonic cultivator kung ano ang ginagawa ni Esther at ng iba pa. May kakayahan si Justin na pumasok at lumabas sa 10,000 Demon Realm. Maaari silang magmakaawa sa kanya na makipagsapalaran at iligtas ang ilan sa kanilang mga ninuno sa hinaharap, hindi ba? Pareho sila ng ideya, ngunit may panganib na magkaroon ng kaguluhan, at alam din nilang hindi ito madaliin. Ngunit iyon ay pansamantala lamang, at hindi kinakailangan sa hinaharap. Hindi nila magawang paniwalaan si Justin na ang mga tao ng Devil Sect ay hindi kasing pala kaibigan, mainit, at mapagbigay gaya ng mga Demon Sect sa isang kritikal na yugto. Nakangiting sabi ng isa sa mga matanda sa paglilinang ng demonyo. Oo, Young Master Gibson, ang iyong negosyo ay magiging negosyo ng aming Great Desolate Gate sa hinaharap. Ay treto ka namin bilang aming matalik na kaibigan, hindi alintana kung miyembro ka man ng Devil Sect o Demon Sect. Nagpanggap si Justin na nambobola, ito. Paano ako, nag-iisang magsasaka lang ako, paano ko maihahambing sa 10,000 Demon Cultivator sa sekta? Ang mga taong naruroon ay pawang mature at sophisticado, paanong hindi makikita ng isang tao ang pagiging mapagpanggap ni Justin? Bagamat hinamak nilang lahat ang brat na ito tungkol sa kung gaano siya kawalanjiya, hindi nila ito sasabihin, ngunit kumilos ng may kooperatiba. Tulad ng sinabi ni Young Master Gibson, ang inaalala namin ay pagmamahal. Si Young Master Gibson ay isang henyo sa mga tuntunin ng lakas, at maaaring kailanganin naming umasa sa iyo sa hinaharap. Brother Gibson, ay. Tatawagin kitang Little Brother Gibson, na pagdesisyonan ko na dahil maibibigay sa iyo ni Sect Master York ang kayamanan ng Quincy Clan, ang Tucson Golden Pill Records ng Lady, kung gayon ay iingatan mo rin ang aming espiritong kayamanan ng Pamilya Meng, isaalang-alang na lamang ito bilang isang patoto ng ating pagkakaibigan. Tumango si Jake. Ang Jake na ito ay gumawa din ng mabigat na pamumuhunan, ang lalaking ilang daang taong gulang, ang Sect Master ng marangal na Devil Sect, ay tinatawag na kapatid si Justin. Nagulat si Justin sa pagkakataong ito, ha? Ibinuka niya ang kanyang bibig. Palihim na pinagpapawisan ang mga nakatatanda ng mga demonic cultivator na naroroon, lalo na ang mga matatanda ng Pamilya Meng, talagang malupit ang Sect Master. Gayunpaman, hindi mahuhuli ng isang tao ang isda ng walang malaking pain.
Bagamat ang kayamanan ng espiritu ng pamilya Meng ay may malaking kabuluhan, kung ihahambing, ang praktikal na paggamit nito ay hindi kasing ganda ng Ladies to Sun Golden Peel Records. Nabayaran na ng Demon Clan ang kanilang kapital, at hindi sila mahuhuli. Anyway, hanggat alam nila na ang kayamanan ay kay Justin at ang kanilang relasyon ay mabuti, ang pagkuha nito ay hindi dapat maging napakahirap. Ang mahalagang punto ay hindi nila kayang matalo sa Demon Sect. Sa pag-iisip na ito, ang mga elder ng mga demonic cultivator ay nagkakaisang sumuporta sa desisyon ni Jake. Gustong umiyak ni Justin ngunit wala siyang makitang luha. Narinig niya ang pag-aangkin ng pamilya Meng na ang madilim na kayamanan na ito ay walang praktikal na aplikasyon. Binalak na niyang ibalik ito sa pamilya Meng kapag natupad na nito ang layunin. Ngunit ngayon ay mukhang kailangan niyang itago ang bagay para sa kanila. Walang silbi ang bagay na ito sa kanya, baka bigyan pa siya ng magic weapon. Buti sana kung ang 8 Celestial Magic Wheel ni Jake ang ibigay sa akin. Tumayo si Esther at lumapit kay Justin, hinawakan ang isang braso niya at mahinang sinabi, "Young Master Gibson, bumisita ka sa Great Desolate Realm sa unang pagkakataon, at nagdala ka ng ganoong mahalagang balita. Dapat magpasalamat din ang Demon Sect sa iyo. Bakit hindi mo bisitahin ang Demon Sect natin pagkatapos ng banquet? Marami kaming magagandang babae mula sa Quincy Clan na magpakilala sa iyo." Si Esther ay nabuhay ng mas matagal kaysa kay Jake, paano siya may kukumpara ng mga tao mula sa Devil Sect? Ang babaeng engkanto ng 7 buntot na fox na ito ay nag-iisip na tungkol sa hinaharap, bagaman ang ninuno na si Harlot, ayon kay Justin, ay nasa Tidal Pagoda, hindi alam kung siya ay buhay pa o hindi. Ngunit si Harlot ay isang maalamat na powerhouse na kahit na ang lahat ng mga taong nagsasaka sa mundo 50,000 taon na ang nakakaraan ay hindi siya kayang talunin. Paano siya nabuhay sa ganitong edad at naging napakatanga para sayangin ang kanyang buhay? Dahil dito, inakala ni Esther at ng dalawa pa na buhay at maayos pa ang kanilang mga ninuno. Sino sa napakalawak na mundo ang maglalakas loob na kalabanan ang Quincy Clan kung matutulungan ni Justin ang Demon Sect at anyayahan ang mga ninuno na lumabas? Lihim na hinamak ni Jake at ng iba pa si Esther dahil sa pagiging walang hiya niya, at ginamit pa niya ang kagandahan ng Quincy Clan para akitin si Justin. Napalunok si Justin. Sa sandaling lumapit ang Demon Sect Master, naglabas siya ng bango sa katawan na parang musk deer. Mula sa neckline ng dibdib nito, hindi niya alam kung sinadya nitong may nakitang gali sa loob. May napakagandang tanawin sa ilalim ng kanyang makatarungang leeg. Ang fox na ito ay maganda at may likas na alindog ng lahi, ngunit siya ay isang ngiting diwata. Biglang hindi inaasahang naging pastry si Justin na napakapopular sa dalawang sekta sa Great Desolate Realm. Sa huli, si Justin ay sumang-ayon din sa isang nalilitong paraan at pumunta sa Demon Sect para maupo, at ang mga elder ng Devil Sect ay nagsimulang mag-isip muli kung paano lalapit kay Justin. Tulad ng pagpasok ni Justin sa Great Desolate Realm na naaaliw sa magkabilang panig. Sa Illusion Realm, ang Fritz Family Discussion Hall. Si Mary Chris, Marvin at ang kanyang anak, at ang 5 elder sa itaas ng Weakwater Stage na bumalik sa pamilya upang bantayan, lahat ay same time na naghintay. Dahil ang pamilya Fritz ay tinanggap ang isang ganap na hindi inaasahang panauhin. Patriarch. Biglang bumisita mag-isa, ano ang pangangailangan ng madaliang pagkilos? Umupo si Mary Chris sa upuan ng master, kalmadong nakatingin kay Quentin na biglang bumisita. Si Quentin, ang marangal na patriarch ng pamilya Lo, ay dumating na mag-isa. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip niya. Narito ba siya para magpakita ng kapayapaan, o talagang naniniwala siya na hindi maaaring magbigay ng banta sa kanya ang Fritz family? Pagkatapos ng lahat, si Quentin, na halos umabot na sa gitnang yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation sa isang iglap, ay dumating sa pamilya Fritz kasama ang kanyang malalim na paglilinang, ngunit ang pamilya Fritz ay nasa ilalim ng higit na pressure. Tahimik na umupo si Quentin sa upuan, kinuha ang tasa ng tsaa na inihain, at humigop na may hindi inaasahang ngiti sa kanyang mukha. Patriarch Fritz, huwag kang mag-alala, umupo ka lang sandali at malalaman mo ang layunin ng pagbisita ko. Oh!
Sumimangot si Mary Chris, medyo naguguluhan. Napansin ng lahat sa bulwagan ang isang grupo ng mga magsasaka na papalapit sa di kalayuan pagkaraan ng ilang sandali. Master, Second Master Mary Chris, and Second Young Master Morrow are here, sabi ng Chamberlain na si Gents. Ikalawang kapatid. Morrow. Hindi mapalagay si Mary Chris at sinenyasan silang pumasok. Sumunod sa kanila sa bulwagan ng talakayan ay sina Mary Chris at Morrow, pati na rin ang isang grupo ng mga inapo ng pamilya Fritz. Ikalawang kapatid, bakit bigla kang nandito, at Morrow, bakit hindi ka pumasok sa medisina? Hindi maaaring ipagpaliban ang muling pagdadagdag ng tindahan ng gamot sa Qingdi Pagoda. Nakasimangot na sabi ni Mary Chris. Kuya, kumpara sa usapin ng muling paglalagay ng elixir sa Qingdi Pagoda, sa palagay ko ay may mas mahalagang bagay na kailangang hawakan sa lalong madaling panahon. Ngumiti ng masama si Mary Chris. Pinaikit ni Mary Chris ang kanyang mga mata, ano ang problema? Ngumiti si Mary Chris at malakas na sinabi, palitan mo ang patriarch. Anong kalokohan? Namutla ang mukha ni Mary Chris at galit na tumayo. Mary Chris. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ang limang matatanda ng pamilyang Fritz na naruroon ay nagpakita rin ng kawalang kasiyahan, iniisip na nakakahiya ito sa harap ni Quentin, at hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng mga inapo. Malamig na ngumuso si Mary Chris, Kuya, tama ang narinig mo, hindi mo na talaga kaya na maging patriarch ng pamilyang ito. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig sa galit si Mary Chris. Huwag ka munang magpapagod, makinig ka sa kapatid mo at sasabihin ko sa iyo isa-isa. Nakangiting sabi ni Mary Chris. Sa simula, ang pinuno ng aming pamilyang Fritz ay dapat na may malinaw na linya ng pinagmumulan para maging kwalipikado, at kuya, wala ka ng photon, ang apo mo, mayroon ka na lang anak, na hindi kayang gawin ito. Si Marvin ay nasa yugto na ng Ming Waters. Kahit na makahanap siya ng babaeng may cultivation level na mas mataas kaysa sa Ming Waters, wala nang makakapaggarantiya ng Sky na magbubukas sila ng Sky further. Sa susunod na taon, at magsisimula na ang martial arts competition. Ito ba ang dahilan? Sa ganitong kritikal na sandali, maiisip mo lang itong munting pakulo para agawin ang posisyon ko bilang padre de pamilya. Naiinis na sabi ni Mary Chris. Umiling si Mary Chris, makinig ka sa akin, kapatid. Siyempre, alam ko na ito ay isang kritikal na yugto para sa ating pamilya Fritz. Sa makatuwid, habang nangyayari ito, dapat nating patatagin ang militar ng pamilya at magplano para sa mahabang panahon, hindi ba? Masangkop kaysa sa iyong nakatatandang kapatid sa ibang paraan. Bakit? Ngumisi si Mary Chris. Haha. Kumaway si Mary Chris kay Morrow sa tabi niya, at sinabing, Morrow, sabihin mo sa kanya ang dahilan. 1559. Aalis ang lahat, mananatili si Xander, at bukod pa rito, dapat walang mga taong walang ginagawa na naghihintay sa labas ng bulwagan. Sabi ni Morrow sa isang grupo ng mga alagad ng pamilya Fritz sa likod niya. Maliban kay Xander, lahat ng iba ay umalis sa bulwagan. Lumapit si Morrow sa kanyang ama at nakatatandang kapatid, na nakangiti, pagkatapos makumpirma na ang paligid ay tahimik at ang mga taong ito na lamang ang natitira sa bulwagan, hindi, dapat ang nakatatandang tiyuhin, hindi ang ama. Sa ngayon, kailangan mo pa bang magpanggap? Hindi ikaw ang aking biolohikal na ama. Boom! Maraming tao sa pinangyarihan ang pakiramdam na parang may sumabog na bomba sa kanilang mga ulo. Walang makapaniwala sa kanilang narinig. Kung hindi dahil sa mga idol crowd at iba pa na nagtipon na sa paligid ng discussion hall, ito ay sapat na para magalit ang buong pamilya Fritz, kung hindi ang buong Illusion Realm. Mapatla ang mukha ni Mary Chris, at hindi makapaniwalang tumingin si Marvin Fritz at ang limang elder. Kuya! Hindi mo nakitang darating ito, di ba? Akala mo hindi ko napansin na ang pangalawang anak na ipinanganak ni Pering ay hindi sa iyo. Si Morrow ay walang alinlangan na anak ko. Sumigaw si Mary Chris sa mahinang boses, nagpakawala ng mga taon ng nakakulong na galit. Si Pering ay isa ring biolohikal na ina ni Marvin at Morrow.
Ayon sa kaalaman ng karamihan ng mga tao sa pamilya Fritz, ilang sandali matapos ipanganak si Morrow, namatay siya sa isang sirang meridian dahil sa hindi sinasadyang pagsasanay. Pare, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Marvin. Oo, Mary Chris, ano ang pinagmulan ng bagay na ito, ano ang sitwasyon? Tanong ng isang elder sa gitnang yugto ng weak waters. Ang mga taong naruroon ay hindi tanga, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mukha ni Mary Chris, alam na nila na karamihan dito ay totoo. Nang hindi tumugon si Mary Chris, tumango si Mary Chris, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo tungkol sa taong iyon, lahat. Si Pering noong una ay umibig sa akin, ngunit si Mary Chris ay namagitan, umaasa na siya ang una sa pamilya. Inilayo niya sa akin si Pering bilang isang tagapagmana. Nagpakasal si Pering sa kanya, ngunit hindi niya talaga siya nagustuhan. Sa akin, kaya sinamantala namin ang pag-urong ni Mary Chris para maabot ang huling yugto ng Koi Water at magkaroon ng pribadong pagkikita ay buntis si Pering kay Morrow noong panahong iyon, ngunit hindi ko alam iyon at hindi sinabi sa akin ni Mary Chris pagkaraan ng isang buwan, nalaman niyang si Pering ay may balak na patayin ang bata, huwag sabihin sa sinuman na ang bata ay hindi kanya at na siya ay buntis at saka, ang pagkakaroon ng isang anak ay mahirap, at ako ay patuloy na nagsusumamo para sa kanya. Sa wakas, ang aking magaling na panganay na kapatid ay pinasumpa si Pering na itikom ang kanyang bibig at inilagay siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa pamilya hanggang sa ipinanganak si Morrow, na nagbibigay ng impresyon sa labas ng mundo na ito ay kanyang anak. Matagal nang nakita ni Pering ang kanyang masamang puso. Di nagtagal pagkatapos ipanganak ang bata, napagtanto niya na si Mary Chris ay gagawa ng paraan para patayin siya upang walang makaalam na si Morrow ay kanyang anak, hindi kanya. Si Pering ay lihim na nagsulat ng isang liham, malinaw na naitala ang sanhi at epekto ng insidente, at ibinigay ito sa kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay, na sinabi sa kasambahay na kung siya ay mamatay ng hindi inaasahan sa loob ng ilang taon, anuman ang dahilan, ang lahat ay ibibigay sa akin. Namatay si Pering sa loob ng isang taon bilang resulta ng pagpasok sa maling kaharian. Napakabuting asawa, mabuting ama. Pagkarinig nito, hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga, walang umaasa na magkakaroon ng ganoong kasaysayan. Ibinuko ni Marvin ang kanyang bibig at sinubukang makita sa mukha ng kanyang ama na hindi ito totoo. Kahit na hindi niya gusto si Morrow, hindi niya akalain na si Morrow ay hindi niya kapatid, ni ang kanyang ina ay magkakamag-anak sa kanyang pangalawang tiyuhin, at higit pa. Pinatay ng aking ama. Sa oras na ito, ang mukha ni Mary Chris ay napakabangis, at ang kanyang mga mata ay namumula, damn. Ang asong iyon. Niloko ako. Tatay. Napaatras ng isang hakbang si Marvin, halos bumagsak sa lupa. Nang makita ang galit na hitsura ni Mary Chris, ilang elder din ang lubos na naniwala dito. Walang silbi si Mary Chris na hindi umamin, dumating si Mary Chris na handa, basta't inilabas niya ang letterhead at kumpirmahin ang sulat kamay, magiging malinaw ang lahat. Malungkot na sinabi ni Mary Chris, alam mo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Nagkaroon pa rin ako ng pakiramdam ng pagkakapatiran at pagtitiwala sa iyo, at hindi ako lubos na naniwala sa sinabi ni Pering. Gayunpaman, sina Marvin at Morrow, ang iyong pagtatangi laban kay Marvin ay lumaki mula pagkabata hanggang sa pagiging adulto. Hinayaan mo si Marvin na pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon at linangin siya bilang isang tagapagmana, habang si Moing ay pinamamahalaan ang isang grupo at umalis. Medicine field, at wala kang plano para sa kanya ay pinayagan mo si Morrow na magtanim ng mabuti, at hindi mo man lang naisip na payagan ang magkapatid na makipagkompetensya dahil alam mo na si Marvin lang ang anak mo ay hindi mahalaga. Sa iyong mga kamay. Ha. Paano kung totoo ang lahat ng ito? Bulalas ni Mary Chris. Ang asong iyon, si Pering, ang unang gumawa sa akin ng mali. Dapat siyang humingi ng tawad sa akin at sa ating anak. Hindi siya karapat-dapat na maging pangunahing babae ng pamilya Fritz. Kung tutuusin, nagkaroon kayo ng relasyon ng iyong hipag. Ano ang nagbibigay sa iyo ng impresyon na mas mabuti ka? Ikaw ay umaarte na parang kaldero na tinatawag ang kaldero na tinatawag na itim na bagay. Iyon ay sinabi, ang ilang matatandang naruroon ay nagpakita rin ng maalalahaning ekspresyon.
Sa katunayan, mali si Mary Chris, ngunit hindi mas mahusay si Mary Chris. Tiwalang sinabi ni Mary Chris, kung gayon, mayroon akong susunod na dahilan. Dahil doon, itinulak ni Mary Chris si Xander, na tahimik na nakatayo doon, sa mga mata ng lahat. Mga pinarangalan na matatanda, pakitingnan ang lalaking ito. Ang kanyang pangalan ay Xander. Siya ay 5 taon na mas bata kaysa sa namatay na Fulton, Kuy water level cultivation, at ang kanyang 1000 Snowy Cloud swordsmanship ay hindi nakakagulat. Ano sa palagay ninyo? Nagtinginan ang mga matatanda ng ilang beses, at pinuri ng isa sa kanila, ikaw ay bata pa ngunit ikaw ay may likas na kakayahan sa ganoong antas ng paglilinang, siya ay talagang isang bihirang henyo. Buong pagmamalaking sinabi ni Mauro Fritz sa oras na ito, ang tunay na pagkakakilanlan ni Xander ay ang aking biolohikal na anak. Ano? This time? Nabigla ang lahat ng naroroon. Si Xander ay palaging pangatlong anak ng pangalawang anak, paano siya biglang naging anak ni Mauro? Nang makita ang pagdududa ng lahat, nagpaliwanag ng kaunti si Mary Chris. Lumalabas na pagkatapos ng lihim na pagkilala ni Mary Chris kay Mauro, bagamat walang gaanong relasyon sa ibabaw, madalas sinasamantala ni Mauro ang kaginhawahan ng paglalakbay sa ibang bansa upang makilala ang pamilya ni Mary Chris. Sa panahong iyon, si Mauro at ang Diyos ang babae ni Mary Chris ay umibig sa mahabang panahon at isinilang si Xander, na bago pa rin ikinasal sina Mauro at Melissa. Si Xander ay natagpo ang napakatalino sa pagsilang. Nang maglaon, nang siya ay naging matino, nalaman niyang siya ay may talento at matalino at may mataas na pangunawa. Siya ay sinanay ni Mary Chris at gumawa ng isang pagkakakilanlan para sa kanya. Kung naruroon si Justin, malalaman niya kung bakit gusto niyang makipagkompetensya ang huwad na ito na si Fulton kay Xander sa unang pagkakataon. Hindi na kailangang itago pa ito dahil perpekto ang tiyempo at lokasyon, tulad ng kung paano namatay si Fulton at ang pamilya Fritz ay nasa isang sanggang daan na ngayon. Kasama ang kanyang anak na si Mauro at apo na si Xander, alam ni Mary Chris na oras na para agawin ang patriarch ng pamilya. Siyempre, may mga salitang hindi dapat bigkasan, ngunit ang mga taong dumalo ay hindi hanggal. Naiintindihan nila ang lahat pagkatapos lamang ng ilang salita. Ikalawang kapatid. Malayo ang ibinaon mo sa sarili mo. Napakunot ang noo ni Mary Chris at napangiwi si Mauro, munting malupit. Alam mo na pala ang sarili mong kasaysayan, at nang ahas kang magkaroon ng anak sa labas. Tiyo, ilang dekada na akong tinawag na ama, pero ngayon tinatawag mo akong maliit na hayop. Dahil ba hindi mo ako anak, kaya hindi ako inapo ng pamilya Fritz. Naglakas loob kaming mag-ama na pumunta dito ngayon dahil handa kaming harapin ang lahat. Hanggang ngayon, kami ng tatay ko, at ni Xander, kaming tatlo, ay may lahat ng dahilan para palitan ka ni Marvin, at sinabi ni Mimi. Mga pinarangalan na matatanda, kayong lahat ay matitinong matatandang henerasyon, dapat ay makikita ninyo kung sino ang mas makitid ang pag-iisip at mas makasalanan at mabisyo, muling sabi ni Mary Chris. Kakaiba ang itsura ng 5 matanda sa gilid, at medyo gusot sila sa kanilang mga puso. Ang magkabilang panig ay kanilang mga junior. Bagamat ang labanang ito ay iskandalo ng pamilya, walang malaking problema sa mana ng dugo. Paano kung hindi ako pumayag? Alam ni Mary Chris na hindi madaling ipahayag ng mga matatanda ang kanilang posisyon, at hindi niya maiwasang mapangiti bago siya matalo. Ha! Si Quentin, na kanina lang nakikinig sa mga salita, nang walang sabi-sabi, ay biglang bumangon at nakangiting sinabi, kung hindi pumayag si Brother Mary Chris. Kung gayon si kapatid na Lo ay nasa napakahirap na posisyon. Quentin. Nagulat si Mary Chris, muntik niyang makalimutan na nandoon pala ang lalaking ito. Anong ibig mong sabihin? Walang magawa si Quentin, naglakad sa pagitan ni na Mary Chris at Mauro, at tinapik ang kanilang mga balikat. Sa lahat ng nararapat na paggalang, lubos akong umaasa sa pamumuno ni Brother Mary Chris bilang padre de pamilya, dahil napaka-kritikal na sandali ngayon. Plano ng aming pamilyang Lo na makipagsanib puwersa sa pamilya Fritz upang labanan ang ating karaniwang kaaway, si Justin. Kumunat ang noo ni Mary Chris, kailan ko sinabi na gusto ng pamilya Fritz na makipag-alyansa sa pamilya mong Lo?
Hindi mo sinabi, pero pumayag si Kuya Marie Chris. Kaya, syempre, susuportahan ko ang lahi ni Brother Marie Chris at papalit bilang pinuno ng pamilya Fritz. Kasabay ng pagsasalita ni Quentin, unti-unti niyang pinalabas ang isang malakas na true yuan na pang-aapi na hindi nagpapahintulot ng kahit katiting na pagtutol. 1560. Hindi katakatakang naglakas loob kang agawin ang aking posisyon bilang patriarka ng tahasan, pangalawang kapatid, lumalabas na lihim kang nakipagsabuatan kay Quentin. Saway ni Marie Chris. Patriarch Fritz, ang iyong mga salita ay mukhang hindi kasiya siyang pakinggan. Malungkot na sinabi ni Quentin, ang iyong anak na si Marvin at ang ating yumaong elder na si Fernan ay nagsanib puwersa para lasunin ako ng Theodore Demon Blood ng iyong pamilya. Hindi ko rin hiniling sa iyo na lutisin ang bagay na ito. Ano? Si Marie Chris at ilang iba pang matatanda ay tumingin kay Marvin, natigilan. Si Marvin ay basang-basa sa malamig na pawis, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kahihiyan, at sinubukan niyang makipagtalo, iyan ay kalokohan. Mga matatanda, ama. Hindi pa ako nakagawa ng ganyan dati. Ngumisi talaga si Quentin. Bukod sa iyong pamilyang Fritz, aling pamilya ang may nag-iisang Theodore Demon Blood na naipasa na mula pa noong sinaunang panahon? Maliban sa iyong pangunahing linya, sino pa ang may pagkakataong makuha ito? Ikaw. Anong patunay ang meron ka? Matigas si Marvin. Biglang inabot ni Quentin ang kanyang kamay, at isang madilim na pulang electric light ang nananatili dito, na inis na naglalabas ng nakakatakot na masamang hininga. Ang mga taong naruroon ay hindi mga hanggal, at agad nilang nakilala na ito ay malinaw na ang aura na iniwan ng Theodore. Halos patayin ako ng dugo ng demonyong ito noong una kong hinarap si Justin, ngunit sa kabutihang palad, nakatakdang bumalik ako, gagawing kaligtasan ang krisis, gawing sarili ko itong Theodore Demon Blood, at ipasok ito sa aking tunay na yuan. Saka lang ako makakatagal dito ng mahabang panahon. Lahat, kung tatanggi ang pamilya Fritz na makikipagtulungan sa pamilya ni Fritz, maingat kung isa sa alang-alang ang iyong pamilyang Lo, maingat kung isa sa alang-alang ang iyong pamilyang Lo, ngumisi si Quentin. Tiyak na hindi ako naglalaro ng ganoong karumal-dumal na mga trick sa iyong pamilya. Nanginginig sa galit si Marie Chris at sinampal si Marvin sa mukha. Anong walang pakundangan na hayop? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito? Si Marvin ay bumagsak sa lupa, natatakot na magsalita. Ang katotohanan ay nahayag, at ang ebidensya ay kasing taybay ng isang bundok. Hindi siya makapagdagdag ng panggatong sa apoy sa pamamagitan ng pagsasabi na gusto niyang patayin si Quentin ng palihim upang bigyang daan ang kanyang kinabukasan bilang patriarch ng pamilya, at iba pa. Si Quentin lamang ang naglagay ng matinding pressure sa pamilya Fritz, at nang si Marie Chris at ang iba pa ay nagtulak ng hakbang-hakbang, sila ay nasa dehado na. Oo nga, ilan sa mga matatanda ang labis na hindi nasisiyahan. Ang ginawa ni na Marie Chris at Marvin ay kasuklam-suklam at walang katotohanan, at puno sila ng mga butas. Si Marie Chris ay nahuli ni Marie Chris, at hindi pinatay ni Marvin si Quentin, ngunit sa halip ay pinalakas ang kanyang lakas. Higit pa rito, narito siya para humingi ng resulta para sa bagay na ito. Marie Chris, Marvin, kayong mag-ama. Ay talagang nakakadismaya, buntong hininga ng isang elder sa huling yugto ng Weak Waters. Namutla ang mukha ni Marie Chris nang mapagtanto niyang pinaburan na ng mga matatanda si Marie Chris. Bagaman hindi lahat ng matatanda ng pamilya Fritz ay naroroon, kung iisipin nila, ang iba pang matatanda ay hindi magkakaroon ng ibang opinyon kung sila ay bumalik. Ang gayong mga opinyon ay pinag-iisa ng mga matatanda, at hindi na niya kailangang maging pinuno ng sambahayan. Sa puntong ito, iniyuko ni Marie Chris ang kanyang ulo bilang paggalang at sinabi, mga matatanda, naniniwala si Marie Chris na ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi nakarapat-dapat na maging patriarch ng pamilya. Umaasa si Marie Chris na utusan siya sa panganib, upang makipagtulungan sa pamilyang Lo, upang ayusin ang relasyon, at upang labanan ang tunay na kaaway, si Justin. Kailangan nating ipaghiganti ang kahihiyan na ginawa ng aking pamilya ni Shi.
Nagpalitan ng ilang tingin ang 5 elder bago sinabi ng elder sa dulo ng Weakwater stage, ipapaalam namin sa Council of Elders ang sitwasyong ito at gagawa kami ng desisyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, maaari kong italaga sa iyo ang papel ng Patriarch, Mary Chris, ngunit una. Mary Chris at Marvin, bumalik at isipin ang sarili mong mga pagkakamali. Elder. Ito. May gustong sabihin si Mary Chris, ngunit nang makita niyang galit na nakatingin sa kanya ang 5 elder, nag-alinlangan siya. Pumalakpak si Quentin, talagang matino ang ilang elder ng pamilya Fritz, laging umaasa ang pamilya Kunglo na maayos ang pakikitungo sa iba pang mga nakatagong angkan, dahil si Kuya Mary Chris na ngayon ang padre de pamilya, wala na akong opinyon, at umaasa akong masayang makipagtulungan. Ang pinuno ng pamilyang Lo ay mapagbigay, at ang aming pamilyang Fritz ay natural na tretuhin ang isa't isa ng may kagandahang loob. Sumangayon din ang mga matatanda. Ang mga matatandang ito rin ang dating pangunahing kapangyarihan ng pamilya. Dahil alam nila ang ganitong uri ng sampong, ang pamilya Lo ay makapangyarihan at hindi maaaring mapuko. Bagamat si Quentin, isang powerhouse sa gitnang yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation, ay maaaring hindi talaga kayang lampasan ang lahat, dapat ding iwasan ng pamilya Fritz ang kanilang liwanag. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.